Mga giliw kong tagapakinig, ako si Victoria, 32 taong gulang. Gumagawa ako sa larangan ng media at mayroon akong malaking online business ng mga imported cosmetics. Sa edad na 26, nakabili na ako ng sarili kong sasakyan. At sa edad na 28, nakuha ko na ang pangarap kong luxury condo unit na may lawak na 120 square meters sa gitna ng Bonifacio Global City. Ang bawat sulok ng tagumpay na mayroon ako ngayon ay itinayo mula sa mga gabing walang tulog sa paggawa ng mga proyekto, mga araw na nakabilad sa initan, sa pakikipagpulong sa mga kliyente, pawis, at dugo. Ikinasal ako kay Francis noong ako ay 30 taong gulang. Noong una, marami ang nagsabing nahihibang na raw ako. Isang babaeng independiyente, matalino, at may matatag na pinansyal na katayuan. Bakit daw ako pumatol sa isang lalaking walang ambisyon? Sumisweldo lang ng 35,000 PHP kada buwan at may kasama pang konserbatibo at mapang-abusong biyenan? Noong panahong iyon, simple lang ang takbo ng utak ko. Akala ko, dahil matapang at palaban na ako sa labas, sapat na ang makahanap ng isang asawang mabait, tahimik, at maalaga pag-uwi sa bahay. Ngunit nagkamali ako at naging tanga. Ang pagiging tahimik ni Francis ay hindi kabaitan kundi isang matinding karuwagan at kawalan ng paninindigan. At ang kunwaring disenteng pamilya na ipinapakita nila ay isa palang pugad ng mga taong mapagsamantala, palamunin, at may kasuklam-suklam na utak patriarkal. Isang Biyernes ng hapon, katatapos ko lang sa isang mabigat na 2 araw na media conference sa Tagaytay. Pagod na pagod ang aking katawan, at ang utak ko ay halos sumasabog na sa stress. Pagkatapos ng sunod-sunod na pakikipagnegosasyon, ang tanging gusto ko lang ay makauwi, magbabad sa mainit na tub, at matulog ng mahimbing sa aking mamahaling memory foam bed. Hila-hila ang aking maliit na maleta, binuksan ko ang pinto ng aking kondo. Ngunit paghakbang ko pa lamang sa loob, napatigil ako. Ang eksenang tumambad sa akin ay nagpadaloy ng kumukulong galit sa aking buong katawan. Ang aking luxury condo na may minimalist white and gray design, na palagi kong ipinalilinis sa profesional na cleaner 3 beses sa isang linggo para laging makintab ang sahig, ay mukha ng pampublikong tambakan ng basura. Pagkatapos ng bagong taon, sa mismong lagayan ng sapatos, nagkalat ang 3 o 4 na pares ng mumurahing high heels na may makikinang na peking bato, nakapatong pa sa aking mamahaling sapatos. Ang hangin ay nangsasangisang sa amoy ng murang pabango na humalo sa amoy ng sunog na seafood at maasim na amoy ng gatas ng bata na isinuka, ngunit hindi pinunasan. Pagpasok ko sa sala, ang aking imported leather sofa, na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso, ay parang naging basurahan. Sa ibabaw ng cream-colored na leather ay may mga nakabilot na maruruming diaper ng bata. Ang isa ay bukas pa at tumatagas ang madilaw na ihi na nag-iwan ng mantsa sa sofa. May mga balat ng tsitsirya, buto ng pakwan, lata ng beer, at ilang pares ng mabahong medyas ni Francis na nakakalat sa ibabaw ng aking mamahaling crystal coffee table. Napahigpit ang hawak ko sa hawakan ng aking maleta, halos mamuti ang aking mga daliri sa galit. Ano bang kalokohan ang nangyayari sa bahay ko? Mula sa kwarto para sa mga bisita, nakarinig ako ng mabibigat na yabag. Lumabas si Aling Susan, ang aking biyenan. Nakaduster siya na gusot-gusot, may hawak na pamaypay, at ang mukha niya ay walang bahid ng pagkagulat o hiya nang makita ako. Dapat ay nasa maliit siyang bahay sa probinsya sa Cavite. Bakit siya nandito ngayon at kung umasta ay parang reyna? Ngunit ang mas nagpaalab sa galit ko ay ang taong nakatayo sa likod niya, si Mylene, ang aking hipag. Pinalayas siya ng pamilya ng kanyang ex-husband noong nakaraang linggo lang. Ang balita tungkol sa pakikipag-affair niya sa isang personal gym trainer ay huling-huli sa nakatagong kamera na naging dahilan ng malaking iskandalo sa kanilang subdivision. Itapon ng pamilya ng lalaki ang kanyang mga gamit sa kalsada at pinalayas ang makapal ang mukhang babaeng ito. Sinabihan ko na si Francis na huwag makikialam sa gulo na ito kung sino ang nagkasala, siya ang magdusa. Ngunit ngayon, ang makasalanang hipag ko ay narito, nakatayo sa loob ng aking kondo, nakasuot ng manipis na satin nightgown at kalong ang kanyang 2 taong gulang na anak, si Poypoy ang bata, na ayaw tanggapin ng pamilya ng kanyang ex-husband dahil pinagdudahan ang DNA nito. Nandito ka na pala? Ang boses ni Aling Susan ay matinis at puno ng kayabangan na pumutol sa aking iniisip.
Dinala ko muna rito si Mylene at ang bata. Malawak naman itong kondo mo. Sayang naman kung bakante lang. Kakahiwalay lang niya at malungkot ang bata. Kung hindi tayo na pamilya ang tutulong, sino pa? Sabi niya na parang napakagaan ng lahat. Walang pasintabi, walang tawag, walang paalam. Inisip niya na ang kondo na binili ko gamit ang sarili kong pera bago ako ikasal ay isang libreng boarding house para sa kanyang bulok na pamilya. Ang galit sa aking dibdib ay nagbago mula sa mainit na puot tungo sa isang malamig at matalim na pakiramdam. Tiningnan ko ang nagkalat na basura at pagkatapos ay tumitig ako ng diretso sa mukha ni Aling Susan. Hindi ko sinimulan ang gulo na ito, ngunit oras na para tapusin ko ito. Ang pasensya ng isang matino at mapagtimping babae ay niyurakan na nila ng sobra. Biglang pumailan lang ang malakas na iyak ni Poypoy na bumasag sa nakabiting tensyon sa sala. Ang 2 taong gulang na bata ay basang-basa ng pawis. Ang kanyang diaper ay mabigat na at nakababa na sa kanyang tuhod dahil sa sobrang basa. Umiiyak siya at umuubo. Inaabot ang kanyang maliit na kamay sa kanyang ina. Ngunit ang kanyang ina, si Mylene, ay abala. Abala sa ano? Walang pakialam siyang nakaupo sa harap ng aking mamahaling vanity table, sa sulok ng sala ang lugar na ginagamit ko para sa aking mga online livestream. Gamit ang aking mga mamahaling makeup brushes, naglalagay siya ng powder sa mukha. Kinuha rin niya at walang habas na ipahid ang mamahaling serum na ipinasuyo ko pa sa aking kaibigan mula sa France. At ang aking Tom Ford perfume ay inispray niya na parang pamatay lamok, habang ang sarili niyang anak ay halos mawalan na ng hininga sa kaiiyak. Sumasayaw pa si Mylene sa tugtog mula sa kanyang telepono. Naka-eyeliner ng matalim at may pulang-pulang lipstick sa labi. Hindi siya mukhang isang ina na nawalan ng pamilya o isang taong nakikitira lang. Mukha siyang isang babaeng nag-aayos para mangakit sa mga bar sa gabi. Mylene, umiiyak ang anak mo. Bingi ka ba? Inilapag ko ang aking maleta sa sahig. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo na pumutol sa kanyang tugtog. Napatigil si Mylene, tiningnan niya ako sa salamin, at ang kanyang labi na may pulang lipstick ay ngumisi ng mapang-asar. Grabe naman si ate, bakit ang init ng ulo mo? Umiiyak lang naman ang bata. Pampalaki ng bagayan. Walang mamamatay dyan. Busy pa ako. Dahil nandito ka na rin naman, pakipalitan naman ang diaper ng pamangkin mo. Kanina pa yan may dumi. Ang asim na ng amoy. Hindi ko matiis. Sabi niya na parang natural lang na ako isang direktor ng kumpanya na galing sa pagod na trabaho ang maglinis ng dumi ng kanyang anak. Ang kaisipang ang manugang ay isang libreng katulong ay nakasaksak na sa utak ng pamilyang ito mula sa ina hanggang sa anak. Tama nga naman. Lumabas si Aling Susan mula sa kusina, nakapamewang at nakataas ang noo sa akin. 2 araw kang nagpakasasa sa labas. Iniwan mo ang bahay na walang naglilinis. Si Mylene ay may matinding trauma ngayon, at ako naman ay matanda na, at masakit ang kirot sa likod. Ibaba mo na yung bag mo, mag-roll up ka ng manggas, at maglinis ka na. Labhan mo, yang mga diaper, linisin ang sahig, at pagkatapos ay magluto ka ng masarap na hapunan para kay Mylene. Ilang araw na siyang umiiyak, nangangayayat na ang bata. Nakatayo ako habang nakakrus ang aking mga kamay. Nakapikit ang aking mga mata habang tinitingnan ko ang halos 60 taong gulang na babae sa harap ko. Nagpakasasa sa labas. Inulit ko ang kanyang sinabi. Hindi ko itinaas ang aking boses, ngunit ang bawat salita ay parang pira-pirasong yelo na bumabagsak. Nagtrabaho ako. Nagtrabaho ako para may pambayad sa kuryente, tubig, at monthly dues ng kondong ito na tinitirhan ninyo ngayon, at para mapakain din ang anak mo. At ang dumi sa bahay na ito, kaninong gawa? Kung kanino ang basura, siya ang magligpit. At kung sino ang nagluwal sa batang yan, siya ang magpalit ng diaper. Nanlaki ang mga mata ni Aling Susan. Marahil mula nang magpakasal ako kay Francis, kahit na ako ay independyente, hindi ko pa siya nasasagot ng direkta at matalim na tulad nito. Sanay siya sa pang-aapi at pananakot. Ikaw, ganyan ka ba makipag-usap sa biyanan mo? Sigaw ni Aling Susan, habang ang kanyang nanginginig na daliri ay nakaturo sa aking mukha. Dahil ba may pinag-aralan ka at may pera, hinahamak mo na ang pamilyang ito? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit gaano ka pa kayaman, kapag pumasok ka sa pintong ito, manugang ka pa rin. Kapag sinabi kong maglinis ka, maglinis ka. Kapag sinabi kong magluto ka, magluto ka. Nasaan si Francis? Francis, lumabas ka rito?
At tingnan mo, kung paano tapakan ng asawa mo ang nanay mo. Mula sa banyo, nagmamadaling lumabas si Francis. Nakasuot lang siya ng sando at boxer shorts. May hawak na telepono kung saan may nakabukas na laro. Nang makita niya ako, nakita ko ang pag-aalangan sa kanyang mukha. Ngunit nang magtama ang tingin nila ng kanyang galit na ina, biglang lumabas ang kanyang kunwaring awtoridad bilang lalaki. Tumikhim siya, sinusubukang magmukhang haligi ng tahanan, kahit na nakatayo siya sa sahig na binili ko. Hon, kararating mo lang. Bakit ba palagi ka nalang nakikipag-away? Matanda na si nanay. Pagbigyan mo na siya. Si Mylene naman ay nasa mahirap na sitwasyon ngayon. Kung hindi natin tutulungan ang sarili nating dugo, sino pa? Sige na, ilagay mo na ang gamit mo. Tulungan mo si nanay maglinis at magluto ng hapunan para sa atin. Maliit na bagay lang ito. Bakit mo pinalalaki? Sabi ni Francis gamit ang kanyang karaniwang boses duwag. Tiningnan ko ang 3 taong nakatayo sa aking sala, isang biyanan na makasarili at mapang-api, isang hipag na walang hiyang mang-agaw at makapal ang mukha, at isang asawa na palamunin at walang bayag. Nagsama-sama sila para gamitin ang konsepto ng pamilya, upang gawin akong alipin sa sarili kong bahay. Ang galit sa aking katawan ay hindi na kumukulo. Naging kasing talim ito ng isang kutsilyong yelo. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiti ng matinding pagkamuhi. Tumayo si Mylene mula sa vanity table, natapos na niya ang pag-aayos ng kanyang makapal na mukha. Isinuot niya ang isang manipis na blazer sa ibabaw ng kanyang sexy nightgown, bitbit ang kanyang peking designer bag na binili niya online. Lumakad siya ng pakendeng-kendeng papalapit sa akin. Hindi pinapansin ang iyak ng kanyang anak na gumugulong sa sahig sa tabi ng maruming diaper. Ate, ang boses ni Mylene ay napakatamis na nakakasuka. Pasensya na kung hindi ako nakatawag bago pumunta rito. Pero alam mo naman, galing ako sa annulment, sirang-sira ang mental health ko. Ngayong gabi, may mahalaga akong appointment sa isang business partner para pag-usapan ang trabaho na susuporta sa amin ni Poypoy. Bilang tita niya, pwede mo ba siyang alagaan ngayong gabi? Pakainin mo na lang siya ng lugaw at patulugin. Baka makabalik ako mga 1:00 o 2:00 ng madaling araw. Sabi niya business partner, ngunit ang kanyang mapang-akit na tingin at kasuotan ay sapat na para sabihin kung saan talaga siya pupunta. Ang kanyang partner ay malamang na mga lalaki sa bar o mga mayayamang lalaking mahilig sa tulad niya. Pinalayas siya sa kalsada dahil sa pangangaliwa, ngunit hindi pa natutuyo ang kanyang pawis, ay nag-aayos na naman siya para mangakit ng ibang lalaki. At ginagawa niya akong libreng yaya para makasama siya sa kanyang masamang gawain. Tinitigan ko ang mukha ni Mylene. Ang hangin sa sala ay tila naging napakabigat. Humakbang ako ng isa, nakatitig ng diretso sa kanya. Dahil sa aking taas na 1.68 metro at ang awtoridad na nakuha ko mula sa mga taon ng pagiging leader, tuluyan kong nayurakan ang tapang ng batang ito na umaasa lang sa iba. Partner? Inulit ko na may matinding pangungutya. Business partner o partner sa kama? Saang motel mo balak makipagnegosasyon gamit ang ganyang damit? Biglang nagbago ang mukha ni Mylene. Mula sa pagiging mapang-asar, naging mapula ang kanyang mukha dahil sa pagkapahiya. Ate, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Huwag mo akong pagbintangan ng mga bagay na walang katotohanan. May disenteng trabaho akong pupuntahan, sabi niya, pilit na itinataas ang boses para pagtakpan ang kanyang takot. Disenteng trabaho? Natawa ako ng malakas. Isang malamig na tawa. Disente ba? Yung nakunan ka ng video ng asawa mo habang nakikipagtalik sa gym instructor sa sarili ninyong kama? Disente ba? Yung pinalayas ka na walang nakuha kahit isang duling na sentimo? Ikaw, tumahimik ka! Sigaw ni Mylene habang pumapadyak ang kanyang mga paa. Ang galit ng taong nabuko ang lihim ay nagpalaos sa kanyang kontrol sa sarili. Hindi ko pinansin ang kanyang sigaw. Ang aking tingin ay parang kutsilyo na nakatusok sa kanyang mga mata. Sinabi ko sa isang malinaw, malamig, at walang pag-aalinlangang tono na hindi nag-iwan ng puwang para sa kompromiso. Makinig kayong mabuti. Ako si Victoria. Ate-in-law mo ako, hindi mo ako yaya. Ang bahay na ito ay akin. Binili ko gamit ang sarili kong pera. At hindi ito isang ampunan para sa mga makasalanang tulad mo. Kung kaya mong magbuntis at manganak, alagaan mo ang anak mo. Kung hindi mo kaya, ibalik mo siya sa tiyan mo. Huwag na huwag mong itatapon ang basura mo sa akin para lang makapagsaya ka sa labas. Huwag kang mangarap.
Ang bawat salita ko ay parang hampas ng martilyo sa mukha ni Mylene, sa mukha ni Aling Susan, at maging kay Francis. Walang labis na salita, walang awa. Ako ay isang modernong babae, at tinatanggihan ko ang maging biktima. Wala akong oras para magpanggap na isang mabait na manugang sa isang pamilyang bulok mula sa ugat. Ang mukha ni Aling Susan ay mula sa pamumutla ay naging kulay ube sa galit, at ang kanyang manipis na labi ay nanginginig. Sa buong buhay niya sa kanilang mahirap na baryo sa probinsya, nakasanayan na niyang mang-api ng mga manugang sa pamamagitan ng sigaw at pananakot. Hindi pa siya nakakita ng isang manugang na may lakas ng loob na tumayo, ng tuwid at sumigaw ng diretso sa mukha ng kanyang anak. Ang kayabangan ng isang biyenan na sanay mang-api ay tuluyan kong winasak. Naramdaman niyang nawalan siya ng mukha, at ang kanyang kapangyarihan ay seryosong hinamon. Ikaw na bastos na babae ka! Walang galang! Sigaw ni Aling Susan na parang isang nasugatang hayop. Nanlaki ang kanyang mga mata na may mga pulang ugat sa galit. Hindi na siya nakipagtalo sa katwiran, dahil sa simula pa lang ay wala naman siyang katwiran. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at sumugod sa akin na parang isang mabilis na truck na nawalan ng preno. Ang lahat ay nangyari sa loob ng isang segundo. Si Aling Susan ay sumugod ng napakabilis para sa isang babaeng halos 60 taong gulang. Bago ko pa magawang humakbang pabalik, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at binigyan ako ng isang napakalakas na sampal na nagpadilim sa aking paningin at nag-iwan ng 5 marka ng daliri sa aking kaliwang pisngi. Ang lakas ng kanyang sampal na dala ng matinding puot ay nagpalingon sa aking mukha sa isang tabi. Agad na dinaloy ang lasang dugo mula sa aking napunit na labi. Nabingi ako ng ilang segundo. Ang iyak ni Poypoy, ang tugtog sa telepono, at ang paghinga ni Aling Susan ay tila naging napakalayo. Ang buong sala ay napuno ng isang patay na katahimikan. Napanganga si Mylene, nakatayo lang sa kanyang pwesto. Hindi niya inakala na totoong sasampalin ako ng kanyang ina. Para matuto ka. Sampal yan para malaman mo kung paano gumalang sa pamilyang ito. Sigaw ni Aling Susan, habang mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib, na may tingin ng tagumpay, na tila naibalik niya ang kanyang kapangyarihan. Tiningnan niya ako ng may kayabangan. Hinihintay na ako ay umiyak, manghina, at humingi ng tawad tulad ng isang mahinang manugang. Ngunit hindi ako umiyak. Walang kahit isang patak ng luha ang lumabas sa aking mga mata. Ang galit sa aking dibdib ay lumampas na sa pisikal na sakit. Ito ay naging isang malamig at malupit na kalinawan ng isip. Dahan-dahan kong iniharap ang aking mukha, tumitig ng diretso sa kanyang mga mata. Ang aking tingin ay walang takot, kundi puno ng matinding pagkamuhi. Sa sandaling iyon, nilingon ko si Francis. Gusto kong makita ang reaksyon ng lalaking tinatawag kong asawa. Ang taong nangako na makakasama ko sa buhay. Si Francis ay nakatayo nang hindi hihigit sa 2 metro ang layo. Nakita niya ang lahat. Nakita niyang sinampal ng kanyang ina ang kanyang asawa hanggang sa dumugo ang labi nito. Ngunit ano ang ginawa ni Francis? Hindi siya sumugod para protektahan ako. Hindi niya inilayo ang kanyang ina. Nakatayo lang siya roon, parang estatwa. Ang kanyang duwag na mukha ay puno ng takot at pag-aalangan. Nang magtama ang aming paningin, nagulat siya, ngunit sa halip na ipagtanggol ang kanyang asawa, pinili niyang pumanig sa kanyang mapang-aping pamilya. Lulon niya ang kanyang laway at nagsalita gamit ang kanyang mapagkunwaring boses. Vicky, sumobra ka na kasi. Bilang asawa at manugang, dapat alam mo kung paano lumugar. Napakasakit ng mga sinabi mo, kaya tama lang na magalit si nanay at paluin ka. Kung nagpasakop ka lang sana kay nanay at kay Mylene, hindi sana mangyayari ito. Humingi ka na ng tawad kay nanay at magluto ka na para maging tahimik ang lahat. Palagi mo na lang kasing pinapalaki ang gulo. Ang bawat salita ni Francis ay parang mga huling saksak na sumira sa aming marriage certificate sa aking isip. Kung nagpasakop lang, sino ang mamamatay? Ako! Mamamatay ang aking dignidad, ang aking kalayaan, at ang aking karapatan bilang tao. Nakatayo siya sa sahig na binili ng pera ko. Nakasuot ng mamahaling damit na binili ng kamay ko. Kumakain ng pagkaing galing sa aking pawis at dugo. Ngunit gusto niyang lumuhod ako at maging sunod-sunurang aso sa kanyang ina at kapatid. Isang matinding dumi ang naramdaman ko sa aking lalamunan. Nalaman ko na ang pinakamabahong basura sa bahay na ito ay hindi ang maruming diaper, hindi ang malupit na biyenan, at hindi ang makapal ang mukhang hipag, kundi ang walang kwenta at duwag na lalaking nakatayo sa harap ko.
Ngumiti ako ng bahagya, isang mapait, ngunit mapagpalayang ngiti. Ang kasal ay minsan hindi nagtatapos dahil sa pangangaliwa o pagkawala ng pera, kundi nagtatapos sa sandaling ang lalaking pinagkakatiwalaan mo ay nakipagtulungan sa iba para yurakan ang iyong pagkatao. Itinaas ko ang aking kamay. Dahan-dahang pinunasan ang dugo sa aking labi. Ang hangin sa paligid ay tila nag-freeze. Ang aking katahimikan ay nagpasimula ng takot kay Aling Susan. Humakbang siya ng kalahating pwesto pabalik, ang kanyang katapangan kanina ay biglang nawala at napalitan ng pag-aalangan. Ikaw, bakit ka tumatawa? Nababaliw ka na ba? Sabi ni Aling Susan na nanginginig. Hindi na matinis ang kanyang boses tulad ng kanina. Hindi ko siya sinagot agad. Humakbang ako ng isa papalapit, mabagal ngunit may dalang matinding bigat. Humakbang pabalik si Aling Susan, hanggang sa tumama ang kanyang likod sa sofa. Sabi mo, sampal yan para malaman ko kung paano gumalang sa pamilyang ito, di ba? Ang boses ko ay kalmado, ngunit umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ano nga ba ang tradisyon ng pamilya mo? Ang kumanlong sa isang babaeng nangaliwa at nagtaksil sa asawa? Ang ipagtanggol ang isang lalaking walang kwenta na umaasa sa asawa at puro salita lang? O ang ugaling angkinin ang bahay ng iba at umasta na parang kayo ang may-ari? Bastos ka. Bago pa matapos ni Aling Susan ang kanyang sasabihin, itinaas muli niya ang kanyang kamay para sampalin ako sa ikalawang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkamali siya ng kinalaban. Mabilis kong hinawakan ang kanyang tuyong pulso sa hangin, piniga ko ito ng napakahigpit kaya napasigaw siya sa sakit. Sa bilis na dala ng matagal na galit, itinaas ko ang aking kamay. Pak! Ang unang sampal. Ginamit ko ang aking buong lakas, direkta sa kanang pisngi ni Aling Susan. Ang tunog ay napakalakas. Ang kanyang ulo ay napalingon, at ang kanyang buhok ay nagulo. Pak! Ang ikalawang sampal, bilang ganti sa sampal na ibinigay niya sa akin kanina. Sinampal ko siya gamit ang lakas ng isang babaeng nagtatrabaho para pakainin ang kanyang buong pamilya. Ang kanyang mukha ay napalingon sa kabilang direksyon, at ang kanyang tingin ay naging tulala sa gulat. Pak! Ang ikatlong sampal. Mabilis at walang awa. Ganti ito para sa kawalan ng hiya ng kanilang buong pamilya. Dahil sa lakas ng aking mga sampal, nawalan ng balanse si Aling Susan, gumuho at bumagsak sa sahig, habang ang kanyang balakang ay tumama sa gilid ng crystal coffee table. Napasigaw siya sa sakit, hawak ang kanyang mukha, hindi makapaniwala sa nangyari. Nanay! Sigaw ni Mylene na may matinding takot. Itapon niya ang kanyang packing bag, susugod sana para tulungan ang kanyang ina, ngunit ang kanyang high heels ay natapakan ang mga basura sa sahig, kaya muntik na siyang matumba. Anong ginagawa mo, baliw ka ba? Nagising si Francis mula sa kanyang pagkagulat. Nang makita niyang napatumba ang kanyang ina, biglang sumabog ang kanyang kunwaring tapang bilang lalaki. Sumigaw siya ng may pulang mukha, nakakuyom ang mga palad, at sumugod sa akin na tila gusto akong patayin upang gamitin ang pisikal na lakas ng lalaki para takutin ako. Inakala niya na ako ay matatakot, tatakbo pabalik, at magmamakaawa tulad ng mga mahihinang babae, ngunit hindi. Hindi ko ipinakita ang kahit anong takot. Sa ikalawang hakbang pa lang ni Francis, mabilis kong kinuha ang isang mamahaling crystal vase na nakalagay sa tabi ng TV. Walang pag-aatubili, itinaas ko ito at inihampas ng malakas sa sahig sa tapat mismo ng kanyang mga paa. Splat! Ang tunog ng nabasag na kristal ay sumabog na parang isang maliit na bomba sa sala. Daan-daang matatalim na piraso ang nagliparan sa lahat ng dako. Ang ilan ay bumaon sa mabahong medyas ni Francis at ang ilan naman ay nag-iwan ng sugat sa kanyang binti. Ang mga basag na kristal ay nagkalat sa sahig na lumikha ng isang linya ng kamatayan sa pagitan ko at ng mga basurang ito. Agad na napatigil si Francis. Mabilis siyang humakbang pabalik. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang karuwagan na nakasaksak sa kanyang buto ay nagpigil sa kanya na humakbang pa sa ibabaw ng matatalim na kristal. Tumayo ako ng tuwid sa gitna ng digmaan. Hawak ang isang matalim na piraso ng kristal na natira sa aking kamay. Ang aking tingin ay puno ng galit, malamig, at malupit na nakatitig sa mukha ng duwag na lalaking ito. Hakbang ka rito! Sabi ko ng may matalim na boses, nanlilisik ang aking mga mata, habang ang aking paghinga ay regular ngunit may dalang takot. Humakbang ka pa ng isa, sumusumpa ako. Saksakin ko ang mga mata mo gamit ang kristal na ito. Subukan mo kung hindi ko kaya. Napalunok si Francis. Nanginginig ang kanyang mga mata sa takot at nanginginig ang kanyang mga binti. Nalaman niya na ang babaeng nakatayo sa harap niya
ay hindi na ang masunurin at tahimik na asawang kilala niya araw-araw. Naging parang isang mabangis na tigre ako, na handang pumatay sa kahit sinong mga has na sumira sa aking dignidad. Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila umubos sa natitirang hangin sa sala. Ang paligid ay napuno ng isang nakakatakot na katahimikan. Tanging ang mabilis na paghinga ng 3 taong nasa harap ko ang naririnig. Ang matatalim na piraso ng kristal ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kisame sa ibabaw ng makintab na kahoy na sahig. Parang isang patibong na inilatag para markahan ang hangganan sa pagitan ko at ng bulok na pamilyang ito. Hindi makahakbang si Francis kahit kalahating hakbang. Ang kanyang mukha na madalas ay puno ng kayabangan ay naging maputla na parang basahang papel. Nakatayo siya roon, nanginginig ang mga mata, at puno ng matinding takot. May mga patak ng malamig na pawis sa kanyang noo. Sa pagtingin niya sa kanyang paanan, nakita niya ang sugat na gawa ng kristal sa kanyang binti na nagpadugo sa kanyang mabahong medyas na hindi niya inilagay sa washing machine dahil sa katamaran. Ang karuwagan na nasa kanyang dugo ay nagpanginig sa kanyang buong katawan. Nalaman niya na ang babaeng hawak ang kristal ay hindi na ang asawang kayang tiisin ang lahat. "Bakit hindi ka humakbang?" Sabi ko ng may matalim na boses mula sa aking nanginginig na ngipin. Ang aking tingin ay nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. "Nasaan na ang kayabangan mo bilang lalaki na gusto mong laging masunod? Gusto mo akong saktan para ipagtanggol ang walang katwiran mong ina at ang makasalanan mong kapatid, di ba? Sige, lumapit ka rito. Subukan mong itaas ang marumi mong kamay para hawakan kahit isang hibla ng buhok ko. Sumusumpa ako. Saksakin ko ang mga mata mo gamit ang kristal na ito. Tingnan natin kung hindi ko kaya. Ako si Victoria." Napalunok muli si Francis. Gumalaw ang kanyang lalamunan sa hirap. Nais niyang magsalita para ibalik ang kanyang mukha. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang lalamunan, kundi mga walang kwentang tunog. Ang kanyang kawalan ng kakayahan sa sandaling iyon ay napakahirap tingnan. Sa simula pa lang, ay isa lang siyang duwag na lalaki, na mahilig magtago sa likod ng mga babae, ngunit mahilig magmalaki gamit ang kanyang maliit na sweldo, na hindi man lang sapat para sa kanyang pakikipag-inuman sa mga walang kwenta niyang kaibigan. Ang motorsiklo niyang Yamaha NMAX, ang kanyang iPhone, maging ang underwear na suot niya ngayon, alin ba rito ang hindi binili gamit ang pera ko? Umasa siya sa akin na parang isang parasitiko, ngunit naniwala siya sa sarili niya na siya ang haligi ng tahanan na may karapatang magpasya sa bahay na ito. At ngayon, nang ang pinagmumulan ng kanyang pera ay nagalit at nagpakita ng tunay na lakas, agad siyang naging isang walang kwentang duwag. Si Aling Susan ay nakaupo sa sahig. Hawak ang kanyang balakang na tumama sa coffee table. Ang kanyang matandang mata ay nakatitig sa akin na parang nakakita ng multo. Hindi na siya sumisigaw. Marahil ang matinding sampal ko at ang pagkabasag ng vase na nagkakahalaga ng malaking pera ay nagbigay sa kanya ng matinding shock. Sa kanyang makitid na utak, ang manugang ay dapat parang isang masunuring aso. Kapag sinampal sa kaliwang pisngi, ay dapat iharap din ang kanan para ipakita ang paggalang. Hindi niya inakala na ang manugang ay gaganti. At gaganti gamit ang matinding lakas at kawalan ng awa, humakbang siya pabalik gamit ang kanyang kamay sa sahig. Sinusubukang ilayo ang kanyang sarili sa akin habang may binubulong na mga salitang hindi ko maintindihan. Sa sulok ng silid, si Mylene ay nakatago sa likod ng sofa. Yakap niya ng mahigpit ang kanyang 2 taong gulang na anak na umiiyak sa takot, ginamit pa ang bata bilang pananggalang para sa kanyang sarili. Ang kanyang mukha na puno ng makeup ay gulo-gulo na dahil sa pawis at takot. Ang kanyang bibig na kanina ay napakatapang na utusan akong magpalit ng diaper, ay nakasara na ngayon, nanginginig at hindi makahinga ng malalim. Nakatitig siya sa piraso ng kristal na hawak ko. Marahil ay natatakot siya na baka itapon ko sa kanyang mukha ang matalim na sandata na ito. Tiningnan ko ang 3 mukha na may magkakaibang ekspresyon ng takot. Isang matinding pagkamuhi ang napuno sa aking dibdib. Itapon ko ng malakas ang piraso ng kristal sa sahig sa tapat nila. Ang tunog ng kristal ay nagpatalon muli sa kanila sa takot. "Mga basurang palamunin," sabi ko ng may matalim at malamig na boses. "Sinubukan kong magtimpi, sinubukan kong tiisin ang mabahong ugali ng pamilya ninyo. Pero akala ninyo ay mabait ako. Akala ninyo ay tanga ako para tapakan ninyo. Nagkamali kayo." Kumuha ako ng tissue sa mesa. Dahan-dahang pinunasan ang dugo sa aking labi at pagkatapos ay itapon ko ang tissue na may pulang dugo sa harap ng paanan ni Francis. Humakbang siya ng kaunti pabalik.
Tiningnan ko siya na parang isang basurang kailangang itapon agad. Huwag kayong aalis sa pwesto ninyo. Kung sino ang humakbang pabalik o pasulong, ipapakita ko sa kanya kung ano ang mangyayari kapag ginalit ninyo si Victoria. Pagkatapos kong sabihin iyon, dinala ko ang aking sarili papalapit sa aking master bedroom, tinatapakan ang mga basura sa sahig ng may awtoridad. Hindi ko kailangang mag-alala sa aking likod, dahil alam ko na ang mga duwag na lalaki tulad ni Francis ay walang lakas ng loob na sumugod mula sa likod kapag nyanig na ang kanilang tapang. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng aking kwarto ay umalingaw-ngaw na nag-iwan sa 3 taong nanginginig sa sala, naghihintay sa desisyon ng taong humahawak ng kanilang buhay pinansyal. Pagpasok ko sa kwarto, nilak ko ang pinto. Ang loob ng aking kwarto ay napakalinis at maayos, kabaligtaran ng tambakan ng basura sa sala. Ang amoy ng lavender essential oil ay nagpabawas sa mabahong amoy mula sa labas. Lumakad ako papalapit sa aking mahogany desk sa sulok ng kwarto, binuksan ang drawer, at kumuha ng ilang piraso ng malinis na papel at ang aking Montblanc pen na regalo ng isang kliyente noong ika-5 anibersaryo ng aking kumpanya. Naupo ako sa aking upuan, tuwid ang aking likod, at hindi nanginginig ang aking mga kamay kahit galing lang ako sa isang gulo. Sa halip, ang aking isip ay napakalinaw. Tila ang sampal ni Aling Susan ay hindi nagbigay sa akin ng sakit, kundi ito ang naging huling hampas para sirain ang nakakasakal na kasal na ito at palayain ang aking tunay na sarili. Isinulat ko ang mga salita ng malinaw at matalim tulad ng aking pagkatao. Hindi ko kailangang maghanap ng kopya ng annulment form sa internet. Isinulat ko sa sarili kong kamay ang isang separation and property settlement agreement na maikli, malinaw, at walang puwang para sa kompromiso. Ang bawat salita ay parang isang kutsilyo na pumuputol sa tali na gumagapos sa aking buhay. Tungkol sa ari-arian, walang conjugal property. Ang lahat ng mayroon ngayon ang condo unit, ang sasakyan, at ang iba pang mga ari-arian ay aking personal na ari-arian na nakuha ko bago ako ikasal kay Francis. Tungkol sa anak, walang anak. Tungkol sa utang, walang utang. Nilagyan ko ng diin ang bawat salita tungkol sa ari-arian. Ayaw kong may makuha kahit isang duling na sentimo ang mga parasiti kong ito sa akin. Nilagdaan ko ang aking matalim na pirma sa ibabang bahagi ng papel. Inilagay ko ito sa isang puting sobre, huminga ng malalim, at lumabas ng kwarto. Ang oras mula nang pumasok ako hanggang sa lumabas ako ay hindi umabot ng 3 minuto. Isang desisyon na tapusin ang 3 taon ng bulag na pag-aasawa ay natapos sa isang iglap. Sa sala, may kaunting bago, ngunit sa isang nakakatawa at nakakaawang paraan. Si Francis ay nakayuko, sinusubukang alisin ang piraso ng kristal sa kanyang binti habang umiiyak sa sakit. Si Aling Susan naman ay gumapang mula sa sahig patungo sa aking mamahaling sofa, hawak ang kanyang balakang at pinapahid ang kanyang namamagang pisngi na may marka ng aking sampal. At si Mylene, nang makita niyang lumabas ako, akala niya ay natakot ako kaya bumalik ang kanyang kunwaring tapang. Nakatayo siya habang nakakrus ang mga kamay at nakatingin sa akin ng may kayabangan. Lumapit ako na may mukhang kasing lamig ng yelo. Walang salita, itapon ko ang sobre ng separation agreement sa harap ng mukha ni Francis. Tumama ang sobre sa kanyang noo bago bumagsak sa sahig. Ano? Ano ito? Gulat na tanong ni Francis. Nanginginig ang kanyang kamay habang tinitingnan ang papel sa loob ng sobre. Basahin mo. Kasunduan sa paghihiwalay at annulment, sabi ko habang nakakrus ang aking mga kamay. Nilagdaan ko na yan. Kung matalino ka, pirmahan mo yan, at umalis ka sa buhay ko. Ang bahay na ito ay sa akin lamang. Mula sa sandaling ito, wala kayong karapatang pumasok dito. Lumayas kayo sa aking bahay. Ang aking desisyon ay parang mainit na tubig na ibinuhos sa pugad ng mga ants. Nanginginig na kinuha ni Francis ang papel. Mabilis na binasa ang mga malulupit na salita. Ang kanyang mukha ay mula sa pamumutla ay naging pula sa galit at takot. Bubuksan na sana niya ang kanyang bibig para magsalita, ngunit isang matinis na sigaw ang bumasag sa hangin. Tulong! Diyos ko! Saklolo! Nagsimula nang sumigaw si Aling Susan gamit ang kanyang pinakabulok na drama bilang isang walang pinag-aralang babae mula sa probinsya. Hindi na siya naupo sa sofa, kundi sadyang ibinaba ang kanyang sarili at humandusay sa maruming sahig. Gumulong-gulong siya na parang isda na nawalan ng tubig. Ang kanyang mga kamay ay malakas na humahampas sa sahig na lumilikha ng malalakas na tunog.
Mga kapitbahay, tulong! Tingnan ninyo kung paano saktan ng manugang ang kanyang biyenan. Pinapatay niya ako. Gusto niyang palayasin ang anak ko sa kalsada. Diyos ko, bakit ako nagkaroon ng ganitong manugang na parang aswang? Diyos ko, bakit ganito ang buhay ko? Sigaw ni Aling Susan habang may kasamang luha at sipon sa kanyang matandang mukha. Sinadya niyang sumigaw ng napakalakas para marinig ng mga kapitbahay sa hallway sa kabila ng makapal na pinto ng kondo. Para tulungan ang kanyang ina, agad na nakiisa si Mylene sa drama. Kinurot niya ng malakas ang binti ng kanyang 2 taong gulang na anak, kaya napaiyak ng napakalakas si Poypoy sa sakit. Niyakap niya ang bata habang umiiyak din papalapit sa kanyang ina. Napakasama mo, Ate Victoria. Matanda na si nanay. Bakit mo siya sinampal? Kung may mangyari sa kanya, hindi ka namin mapapatawad. Pinalalayas mo kami ng anak ko nang walang awa. Habang sumisigaw at umiiyak, dahan-dahang inabot ni Mylene ang pinto ng kondo para buksan ito upang mapanood ng buong 18 palapag ang kanilang drama. Ngunit nagkakamali sila kung iniisip nila na ang ganitong murang drama ay kayang takutin ako. Hindi ako ang uri ng babae na natatakot sa sasabihin ng ibang tao. Hindi ako nabubuhay para sa mata ng iba. Nakatayo lang ako ng walang kibo sa gitna ng sala, pinapanood ang drama ng 3 taong ito nang may mapang-asar ng ngiti. Habang mas sumisigaw sila, mas napatunayan ko na tama ang aking desisyon. Nang makita ko si Mylene na bubuksan na ang pinto para ipakita sa mga kapitbahay ang gulo, hindi ko siya pinigilan. Kinuha ko ang aking iPhone Pro Max mula sa aking bulsa, dahan-dahang binuksan ang screen, at hinanap ang numero ng head ng security, si Mr. Cruz. Habang si Aling Susan ay gumugulong pa rin sa sahig, patagong tumitingin sa akin para makita kung natatakot ako, habang si Francis naman ay nakatayo pa rin na nanginginig hawak ang annulment papers tulad ng isang hatol ng kamatayan. Pinindot ko ang call button. Hindi umabot ng 2 ring, sinagot na ang tawag. Hello, Mr. Cruz. Ako si Victoria ng Unit 1805. Ang boses ko ay kalmado at malinaw, walang kahit anong takot o kaba. Ang aking lakas ng boses ay sapat na para marinig ng 3 taong gumagawa ng drama. Biglang napatigil ang 3. Huminto si Aling Susan sa paggulong at ang kanyang kamay na ihahampas sana sa sahig ay napatigil sa hangin. Nakalimutan ni Mylene na patahanin ang kanyang anak at tumingin sa akin ng may takot. Nanlaki ang mga mata ni Francis. Nalaman nila kung sino ang tinatawagan ko. Opo, Ma'am Victoria. Ano po ang maitutulong namin? Sabi ng boses ni Mr. Cruz mula sa kabilang linya. Mr. Cruz, magpadala ka ngayon ng security team dito sa Unit 1805. May 3 hindi kilalang tao na pumasok sa aking kondo nang walang pahintulot, sumisira ng aking ari-arian, at gumagawa ng ingay. Gusto kong ilabas ninyo sila sa building na ito ngayon din. Gusto kong linawin na hindi ito away pamilya, kundi illegal trespassing. Binigyang diin ko ang bawat salita. Ang boses ko ay parang kutsilyo na tumama sa kanilang pandinig. Sige po, ma'am. Papunta na kami riyan sa loob ng 3 minuto. Sagot ni Mr. Cruz, bago ibaba ang tawag. Bilang isang VIP resident na palaging nagbabayad ng monthly dues at nagbibigay ng tulong sa mga proyekto ng building, ang aking salita ay may malaking bigat sa security team. Inilagay ko ang aking telepono sa bulsa. Tiningnan ko ang 3 mukha na mula sa pagiging matapang ay naging puno ng takot at pag-aalangan. Ikaw, tinawagan mo talaga ang security para palayasin ako? Nanginginig na tumayo si Aling Susan mula sa sahig, nawalan na siya ng lakas para gumawa ng drama. Naging maputla ang kanyang mukha. Sa kanilang probinsya, ang pagsisigawan ay normal lang, ngunit ang tawagan ng security para palayasin ka ay isang matinding kahihiyan. Nababaliw ka na. Ang nanay at kapatid ko ay tinawag mong hindi kilalang tao? Ako ang asawa mo, may karapatan akong manatili rito. Sigaw ni Francis, ngunit nanginginig na ang kanyang boses na parang iiyak na. Ang kanyang karuwagan ay lumabas muli nang humarap sa totoong batas at regulasyon. Iniisip mo ba na ang marriage certificate natin ay isang lisensya para dalhin mo ang buong pamilya mo rito para babuyin ang bahay ko? Humakbang ako papalapit, na nagtulak kay Francis na humakbang pabalik. Napakalaki ng proteksyon ng batas sa aking prenuptial assets. Ang kondong ito ay binili ko bago tayo ikasal at sa akin lang nakapangalan ang titulo nito. Kahit ang mga magulang ko ay hindi natulog dito ng higit sa 1 gabi nang walang paalam. Kaya kayong mga parasitiko, anong karapatan ninyong manatili rito?
Wala kayong pangalan sa kontrata, wala kayong temporary residency permit, kaya kayo ay mga illegal trespassers. Eksaktong 5 minuto ang nakalipas, tumunog ang doorbell. Si Mylene na pinakamalapit sa pinto ay nanginginig na humakbang pabalik, hindi makatayo para buksan ito. Lumakad ako papalapit, itinulak ko siya sa tabi, at ako mismo ang nagbukas ng pinto. 4 na malalaking security guard na naka-uniforme, may hawak na batuta at radyo, ang nakatayo sa hallway. Si Mr. Cruz, na nasa unahan ay tumingin sa loob ng sala ang mga basag na kristal, ang kalat, at ang natatakot na mukha ng pamilya ni Francis. Ma'am Victoria, ano po ang sitwasyon dito? Tanong ni Mr. Cruz nang may seryosong boses, habang nakatingin ng matalim kay Francis. Mr. Cruz, salamat sa mabilis na pagpunta. Ang mga taong ito ay walang karapatang manatili rito. Sinira nila ang aking mga ari-arian at sinaktan ako physically. Lumakad ako papalapit sa aking safe box sa sulok ng dingding. Pinindot ko ang password. Click. Bumukas ito. Kinuha ko ang isang tumpok ng dokumento at kinuha ko ang Transfer Certificate of Title TCT ng aking kondo na may pulang selyo 1. Binuksan ko ang papel, iniharap ko ito sa harap ng security team at sa tapat ng mukha ng pamilya ni Francis para makita nila ng malinaw. Tingnan ninyong mabuti. Ang nakasulat na may-ari ay si Victoria. Walang pangalan ni Francis dito. Pakilabas ang mga taong ito sa aking bahay ngayon din. Bibigyan ko kayo ng 30 segundo para kunin ang mga personal nilang gamit at itapon sa labas. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Dahil sa aking matatag na desisyon at malinaw na ebidensya, hindi na nag-atubili si Mr. Cruz. Sinabihan niya ang 3 guard na ilabas ang mga ito at kunin ang kanilang mga gamit. Wala kayong karapatan. Ako ang asawa niya. Kapag hinawakan ninyo ako, ipapakulong ko kayo. Sigaw ni Francis. Sinusubukang lumaban habang hawak ng 2 malalaking guard ang kanyang mga kamay. Ang kanyang paglaban ay parang isang palaka na walang lakas sa kamay ng isang mangangaso. Binaligtad ng mga guard ang kanyang mga kamay sa likod at inilabas siya na parang isang kriminal. Nang makita ni Aling Susan na hinuli ang kanyang anak, susugod sana siya para kagatin ang guard, ngunit itinaas ng isang guard ang kanyang batuta para pigilan siya. Mano po, matanda na kayo. Makiisa na lang po kayo at lumabas ng kusa bago pa kami gumamit ng dahas. Dahil sa takot, dahan-dahan siyang lumabas. Habang nanginginig ang kanyang mga binti, umiiyak at bumubulong ng mga mura. Mabilis na pinulot ni Mylene ang kanyang peking bag sa sahig, yakap ang kanyang umiiyak na anak at tumakbo palabas habang nadarapa sa tabi ng kanyang ina. Mabilis na kinuha ng mga guard ang mga mumurahing sapatos at ilang damit ng mga ito, inilagay sa malaking itim na basurahan at itapon sa hallway. Nakatayo ako sa may pinto, nakakrus ang aking mga kamay, malamig na pinapanood ang kanilang matinding kahihiyan. Ang mga kapitbahay sa kabilang unit ay nagbukas ng kanilang mga pinto para manood. Ang mga bulong at turo ng mga tao ay nakaturo sa pamilya ni Francis. Pinalayas sila sa kalsada sa gitna ng gabi. Walang pera dahil ni-block ko na ang supplementary credit card ni Francis at may gulugulong hitsura. Ito ang halaga ng panghahamon sa pasensya ng isang babaeng tumangging maging biktima. Ang malamig na hangin ng gabi sa Maynila ay humampas sa kanilang mga mukha. Ang 3 tao ay nakatayo sa ilalim ng ilaw ng kalsada. Si Francis ay naka-boxer shorts lamang. May tuyong dugo sa kanyang binti mula sa sugat ng kristal, hawak ang itim na basurahan na puno ng kanilang maruruming damit. Si Aling Susan ay gulo-gulo ang buhok, nakatsinelas na pudpod, at ang mukha ay puno ng galit at kahihiyan. Si Mylene naman ay nanginginig sa kanyang high heels, yakap ang kanyang anak na umiiyak sa gutom at lamig. Ang kanyang make-up ay gulo-gulo na parang isang clown. Hindi sila makatawag ng taxi dahil walang kahit 100 PHP sa bulsa ni Francis. Ang supplementary credit card na palagi niyang ginagamit para magmalaki sa kanyang mga kaibigan ay matagal ko nang ni-block. Kailangan nilang maglakad ng mahigit 2 kilometro. Pumasok sa isang madilim at mabahong eskinita na may amoy ng basura para maghanap ng isang murang lodging house sa Pasay na nagkakahalaga ng 500 PHP kada gabi. Ang kwarto ay napakaliit, walang sapat na bentilasyon, may amoy ng amag, at may maruruming sapot sa kama. Ang kisame ay may mga mantsa ng tubig, at ang electric fan ay maingay na parang tunog ng bakal na nagkikiskisan. Mula sa 1 milyong halaga ng luxury condo, bigla silang bumagsak sa pinakamababang bahagi ng lipunan sa loob ng isang gabi.
Nang maupo si Aling Susan sa gilid ng maruming kama, tumaas ang kanyang presyon sa galit. Hawak ang kanyang ulo, nagsimula siyang sumigaw ng matinis. Diyos ko, saan ko ilalagay ang mukha ko sa kahihiyang ito? Mayroon bang biyena na bumisita sa anak, ngunit sinampal ng manugang at pinalayas sa kalsada na parang aso? Francis! Ikaw na walang kwentang lalaki ka. Tinapakan ng asawa mo ang nanay mo pero nakatayo ka lang doon na parang estatwa? Itapon ni Francis ang itim na basurahan sa sulok ng kwarto, at nang marinig ang mura ng kanyang ina, sumabog din ang galit sa kanyang dibdib. Nilingon niya ang kanyang ina na may pulang mga mata. Tumahimik ka nga, nanay! Ano ba ang alam mo? Bakit mo ba dinala rito si Mylene para gumawa ng gulo? Bakit mo ba siya sinampal muna? Dahil sa ginawa mo, nagalit siya at pinalayas tayong lahat sa kalsada. Ngayon, wala tayong kahit isang sentimo. Paano tayo mabubuhay bukas? Ano ang kakainin natin? Ibinintang niya ang lahat ng kasalanan sa kanyang ina at kapatid. Ganyan ang ugali ng mga duwag. Kapag maayos ang lahat, kinukuha nila ang kredito bilang haligi ng tahanan. Ngunit kapag may dumating na problema at nawala ang kanilang benepisyo, handa nilang saktan ang sarili nilang pamilya para makatakas sa responsibilidad. Si Mylene na nakaupo sa isang lumang plastik na upuan habang pinapatahan ang kanyang anak ay biglang tumayo sa galit nang marinig ang sinabi ng kanyang kuya. Ang galing mo naman, kuya. Anong uri ka bang asawa? Para hamakin ka ng asawa mo ng ganyan. Hawak niya ang lahat ng pera, sa kanya nakapangalan ang bahay, at isa ka lang dekorasyon sa kondong yon. Kung duwag ka, harapin mo! Huwag mo kaming isama ni nanay. Ang baliw na babaeng yan, dahil lang may kaunting pera at kapangyarihan sa kanyang online business, akala mo kung sino ng reyna. Ang salitang online business mula sa bibig ni Mylene ay nagpanahimik sa buong kwarto. Ang kanyang mapanlinlang at masamang mata ay biglang kuminang sa matinding poot. Ang kanyang inggit sa aking tagumpay, kasama ang galit dahil sa kahihiyang naranasan niya ngayong gabi, ay naging dahilan para gumawa siya ng masamang plano. Inilapag niya ang kanyang umiiyak na anak sa kama, kinuha ang kanyang smartphone, at mabilis na nag-type gamit ang kanyang pulang kuko. Mayaman siya sa online business, di ba? Nabubuhay siya sa pagpapanggap na may masayang pamilya para makabenta ng mga produkto, di ba? Sabi ni Mylene na may galit at tawa. Sige, ipakikita ko sa kanya kung ano ang kapangyarihan ng social media. Gagawa ako ng post para sirain ang mukha ng babaeng yan. Tingnan natin kung paano siya magmalaki kapag isinumpa siya ng buong bansa, kapag iniwan siya ng mga kasosyo niya sa negosyo. Tumingin si Francis at si Aling Susan kay Mylene. Ang natitirang moralidad ay hindi na umiiral sa utak ng mga taong ito. Tumango pa si Aling Susan, habang may masamang ngiti sa kanyang labi. Tama, gawin mo yan anak. Sirain mo ang kanyang negosyo para lumuhod siya at magmakaawa sa atin. Sa sandaling iyon, pipilitin ko siyang ilipat ang kondo sa pangalan mo, Francis. Sa loob ng marumi at mabahong kwarto ng lodging house, ang tatlong bulok na tao ay nagkasundo para gumawa ng isang malaking kasinungalingan sa internet. Nagsimula silang gumawa ng maraming peking Facebook accounts. Si Mylene na sanay sa paninirang puri ay nagsimulang magsulat ng mga kwentong puno ng kasinungalingan at drama. Hindi nila alam na ang kutsilyo ng social media na kanilang inihahanda para isaksak sa akin ay siya ring tatabas sa kanilang sariling leeg. Kinabukasan, nagising ako sa magandang sikat ng araw na pumasok sa aking bintana. Ito ang pinakamahimbing na tulog ko sa loob ng 3 taon. Walang tunog ng hilik ni Francis, walang matinis na boses ni Aling Susan, at walang mabahong amoy na sumisira sa aking kondo. Tumayo ako mula sa kama. Nagtimpla ng isang tasa ng mainit na black coffee gamit ang aking espresso machine. Ang aking sala ay nalinis ko na kagabi. Kahit na kailangan ko pa ring magpatawag ng cleaner para sa mas malalim na paglilinis, kahit paano ay nawala na ang mga basurang iniwan nila. Uminom ako ng kape. Ang pait ay mabilis na napalitan ng tamis ng kalayaan. Sa sandaling iyon, sunod-sunod na tumunog ang aking telepono. Ang pangalan ng aking asistenteng si Teresa na namamahala sa marketing ng aking cosmetics brand ang lumabas sa screen. Hello, Teresa. Sagot ko sa isang kalmadong boses. Ma'am Victoria, buksan mo po ang Facebook ngayon din. May malaking sunog sa internet. Sabi ng boses ni Teresa na may matinding takot, na parang babagsak na ang langit. Sa mga malalaking Facebook groups at mga chika pages, mabilis na kumakalat ang isang post laban sa iyo. Sabi rito, nangaliwa ka raw. Sinaktan mo ang matanda mong biyenan ng walang awa,
at pinalayas mo ang pamilya ng asawa mo kasama ang 2 taong gulang na bata sa kalsada sa gitna ng gabi. May kasama pang pekeng medical certificate ng biyenan mo at patagong larawan mo kasama ang isang lalaking kliyente noong nakaraang buwan para palabasin na may sugar daddy ka. May nagbayad pa ng Facebook ads para ikalat ito. Kaya ngayon ay may libu-libong shares na ito. Ang mga distributor natin ay tumatawag na para kanselahin ang kanilang mga kontrata. Nataas ang aking kilay at isang maliit na ngiti ang lumitaw sa aking labi. Hindi ako nagulat. Sa katunayan, masyado ko palang minalit ang utak ng pamilya ni Francis. Akala ko ay aabutin sila ng ilang araw para makabawi sa kahihiyan. Hindi ko inakala na gagamitin agad nila ang ganitong maruming paraan ng mga mabababang tao sa internet. Sige Teresa, kalma ka lang. Hayaan muna nating lumipad ang mga balita, sagot ko ng maikli. Sabihin mo sa mga distributor na maglalabas ang kumpanya ng opisyal na press release mamayang 8:00 ng gabi. Kung sino ang gustong magkansela ng kontrata, hayaan mo sila. Ngunit siguraduhin kasama ang multa para sa breach of contract kung mapapatunayang walang katotohanan ang balita. Huwag kang magbura ng kahit anong komento o makipag-away sa internet, hayaan mo lang silang magsalita. Ibinaba ko ang telepono, inilapag ang aking kape, at binuksan ang aking iPad. Hindi mahirap hanapin ang post na nakalagay sa isang pekeng account at mabilis na isineshare sa mga Facebook groups tungkol sa kasal at pamilya. Ang estilo ng pagsusulat ay puno ng galit ni Mylene. Nagpanggap siyang isang mabait na hipag na nagkukuwento ng may luha tungkol sa kanyang asawa na mayaman sa labas ngunit may masamang ugali sa loob ng bahay. Isinulat niya ang detalye ng sampal sa mukha ng kanyang ina ng napakahaba ngunit syempre, tinanggal niya ang bahagi kung saan si Aling Susan ang unang sumampal sa akin. Ginawa niyang kuwento ng kalupitan ng isang masamang asawa ang pagpapalaya sa kanila dahil sa trespassing. Tiningnan ko ang mga komento. Tulad ng karaniwang ugali ng mga tao sa internet na mahilig maging hukom online, nagsasama-sama sila para saktan ako ng mga salita. Dapat sa babaeng ito ay buhusan ng asido. Mayaman nga, pero walang galang sa biyenan. I-boycott ang cosmetics brand ng babaeng yan. Kawawa naman ang bata at ang matanda na pinalaya sa kalsada sa gitna ng gabi. Ang babaeng yan ay isang demonyo! Ang mga malulupit na salita at mga galit na emojis ay pumuno sa screen. Ang matinding pressure ng social media ay sinusubukang sirain ang reputasyon na binuo ko sa loob ng maraming taon. Kung ako ay isang mahinang babae, marahil ay umiiyak na ako ngayon sa takot, nagmamadaling gumawa ng paliwanag at sumama sa walang katapusang pakikipag-away online. Ngunit nakalimutan nila ang isang mahalagang bagay. Si Victoria ay isang eksperto sa media at PR. Kumikita ako ng pera mula sa opinyon ng publiko, kaya huwag nilang asahan na kaya nila akong sirain gamit ito. Ngumiti ako at ikinonekta ang aking iPad sa security camera system ng aking kondo. Ang nakatagong camera sa sulok ng kisame ng aking sala ay may kakayahang mag-record ng 4K resolution at malinaw na tunog. Pinanood ko ang video kagabi mula sa bahagi kung saan iniwan ni Mylene ang kanyang anak na umiiyak sa dumi para lang mag-makeup, ang kanyang kawalan ng hiya na utusan akong maging yaya, ang pagtaas ng kamay ni Aling Susan para sampalin ako ng malakas habang nakatayo lang si Francis na walang ginagawa, at ang huling bahagi kung saan ipinagtanggol ko ang aking sarili sa pamamagitan ng sampal at pagbasag ng vase. Ang video ay may haba na eksaktong 15 minuto, walang bawas, walang edit, napakalinaw at totoo. Hindi pa rito nagtatapos. Binuksan ko ang isang nakatagong folder sa aking computer at kinuha ang mga dokumento na patago kong nakuha noong nakaraang buwan nang malaman kong nangangaliwa si Mylene. Ito ang video kung saan kasama niya ang kanyang gym instructor sa isang hotel na ipinadala sa akin ng kanyang ex-husband para bigyan ako ng babala. May kasama rin itong kopya ng desisyon ng korte sa kanilang annulment kung saan malinaw na nakasulat na ang dahilan ng paghihiwalay ay ang pagtataksil ng asawa. Inilagay ko ang lahat ng ebidensyang ito sa isang folder na pinangalanan kong The End. Ang aking tingin ay nagpakita ng matinding kawalan ng awa. Sige, magsaya kayo, mga basurang tao. Gusto ninyo akong sunugin gamit ang apoy ng internet. Gagamitin ko ang mismong apoy na iyon para sunugin kayong tatlo nang walang matitirang abo. Sa buong araw na iyon, ang social media ay parang isang kumukulong mantika at ako ang karne na sinusunog ng mga tao gamit ang kanilang mga masasamang salita. Mula umaga hanggang hapon, walang tigil sa pagring ang aking telepono. Tumatawag ang mga kliyente, ang mga empleyado,
at ang aking mga kaibigan. Ang mga naniniwala sa akin ay nag-aalala, habang ang mga naiinggit sa akin ay masaya at nagdaragdag pa ng mga kasinungalingan para lalong lumaki ang gulo. Ang mga tao sa internet ay parang isang halimaw na walang utak ngunit may napakalaking bibig. Naghihintay lang sila ng kahit anong drama para sumugod at kumagat nang hindi inaalam ang tama at mali. Sa loob ng maliit at maruming lodging house sa Pasay, marahil ay nagdiriwang ang pamilya ni Francis ngayon. Inakala nila na ang aking pananahimik ay tanda ng aking takot at pagkatalo. Noong tanghaling iyon, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit ang estilo ng pagsusulat ay hinding-hindi ko mapagkakamalan. Ano ngayon, Victoria? Masarap ba ang lasa ng isumpa ka ng buong bansa? Kung matalino ka, ihatid mo ang sasakyan mo rito para sunduin kami ni nanay, lumuhod ka at humingi ng tawad, at ilipat mo ang kondo sa pangalan namin. Kung hindi, sisirain ko ang negosyo mo hanggang sa wala ka ng mukhang maihaharap sa tao. Ito ay si Mylene. Ang kanyang kamangmangan ay palaging nagpapaniwala sa kanya na mas matalino siya sa iba. Inakala niya na ang basurang itapon niya ay isang nuclear weapon. Hindi niya alam na sa mundo ng media, kung sino ang pinakamaingay sa simula ay siya ring unang namamatay sa huli. Hindi ko siya sinagot, pinindot ko ang block button, at ang aking labi ay ngumiti ng bahagya. Bilang isang taong sanay sa pamamahala ng krisis sa media sa loob ng maraming taon, alam ko ang gintong patakaran sa paghawak ng ganitong sitwasyon. Huwag na huwag kang magpapaliwanag habang ang mga tao ay galit na galit pa. Ang iyong paliwanag sa sandaling iyon ay parang bulong lang sa gitna ng bagyo. Hayaan mong umabot ang bagyo sa pinakamataas nitong punto. Hayaan mong magdiwang ang mga naninira sa kanilang kunwaring tagumpay. Kapag nandoon na sila sa pinakamataas na bahagi ng kanilang ilusyon, doon ko sila itutulak pababa sa pinakamalalim na bangin. Habang mas mataas ang kanilang kinalalagyan, mas madudurog ang kanilang mga buto sa pagbagsak. Nilak ko ang pinto ng aking opisina, pinatay ko ang aking personal na telepono, at itinabi ko lang ang aking iPad at laptop. Ang kwarto ay napakatahimik, malayo sa ingay ng internet. Nagsimula akong mag-edit ng kanilang hatol ng kamatayan. Binuksan ko ang aking video editing software. Ang 15 minutong video mula sa aking security camera kagabi ay inilagay ko sa timeline. Hindi ko ito binawasan para hindi mabago ang konteksto. Pinanatili ko ang buong katotohanan mula simula hanggang dulo para ipakita ang buong katotohanan. Naglagay ako ng malalaking subtitles para sa bawat salita ni Aling Susan, ni Francis, ni Mylene, at sa akin. Lalo na ang bahagi kung saan sinabi ko, "Ako ay ate-in-law mo. Hindi mo ako yaya. Kung kaya mong magbuntis, kayanin mo ring magpalaki." At ang mura ni Aling Susan bago niya ako sinampal ng malakas. Ang bawat tunog at imahe ay ginawa kong napakalinaw para makita ng mga tao ang dugo sa aking labi pagkatapos ng sampal ng malupit na biyenan. Pagkatapos ay isinama ko ang video na ipinadala ng ex-husband ni Mylene sa akin. Sa loob ng kwarto ng hotel, si Mylene at ang kanyang gym instructor ay nakunan ng napakalinaw sa nakatagong kamera. Siyempre, nilagyan ko ng blur ang mga sensitibong bahagi ng katawan para hindi lumabag sa community standards ng Facebook. Ngunit ang mukha ng mapagkunwaring hipag ko ay iniwan kong napakalinaw sa HD format. Isinama ko rin ang larawan ng desisyon ng korte sa kanilang annulment kung saan may pulang selyo na nagpapatunay na ang dahilan ng paghihiwalay ay ang kanyang pagtataksil. Matapos ang video, nagsulat ako ng isang maikling status nang walang kahit anong emosyon, walang iyak, at walang pagmamakaawa. Isinulat ko ito gamit ang malamig na lakas ng isang taong may hawak ng laro. Para sa lahat ng nag-aalala. Ako si Victoria. Sa loob ng 3 taon, nagpalaki ako ng pamilya ng mga parasitiko gamit ang aking pawis at dugo. Ang aking kabaitan ay nagbigay daan para abusuhin ako ng masasamang tao. Ngunit ngayong araw, natapos na ang aking pasensya. Narito ang buong katotohanan tungkol sa gabi kung kailan ko pinalayas ang pamilya ng aking asawa. Ang kamera ay hindi nagsisinungaling. Tingnan ninyo kung sino ang unang nanakit, kung sino ang nagpabaya sa bata, at kung sino ang pumasok sa aking bahay nang walang pahintulot. At tungkol sa pagkatao ng taong nag-akusa sa akin, narito ang ebidensya ng kanyang pangangaliwa at ang desisyon ng korte kung bakit siya pinalayas ng pamilya ng kanyang ex-husband. Hindi ko kailangang magpaliwanag. Ebidensya ang aking sagot.
Ang batas at ang karma ang haharap sa mga nanira sa akin. Para sa mga distributor na gustong magkansela ng kontrata, magkita tayo sa opisina bukas ng umaga. Ako si Victoria, at tinatanggihan ko ang maging biktima. Ang oras ay eksaktong 7:59 ng gabi. Ang pinakaaktibong oras sa social media kung saan ang milyong tao ay humahawak ng kanilang telepono pagkatapos kumain. Pinindot ko ang publish button at ang post ay lumabas sa aking verified Facebook page sa aking personal account at binigyan ko ito ng budget para sa ads na 10 beses na mas malaki kaysa sa ginastos ni Mylene. Ipinid ko ang aking laptop, kinuha ang aking baso ng red wine at uminom ng kaunti. Ang huling hampas ay pinakawalan na. Oras na para panoorin ang internet na kainin ang sarili nito. Hindi umabot ng 10 minuto pagkatapos kong i-post ang video. Isang malaking tsunami ang dumaan sa social media sa Pilipinas. Kung ang post ni Mylene noong umaga ay isang mabahong basura, ang aking ganti ay isang bomba na sumira sa lahat ng kanilang kasinungalingan nang walang natirang piraso. Sumabog ang social media. Ang mga shares ay mabilis na tumaas bawat segundo na parang metro ng kuryente. 1,000 shares, 5,000 shares, at umabot sa 20,000 shares sa loob lang ng 2 oras. Ang mga tao sa internet na noong umaga ay galit na galit sa akin at gustong i-boycott ang aking brand, biglang napatigil at nagulat nang ang HD video at mga legal na dokumento ay tumama sa kanilang mga mukha. Ganyan ang ugali ng publiko. Madali silang mauto ngunit kapag nalaman nilang niloko sila, ang kanilang galit ay iikot ng 180 degrees at tatama sa taong nagsinungaling sa kanila. Biglang nagbago ang sitwasyon sa isang iglap. Ang mga sikat na chika pages ay mabilis na nag-share ng aking post gamit ang mga matitinding pamagat. Ang pinakamalaking plot twist ng taon, ang katotohanan sa likod ng manugang na pinalayas ang biyenan, sinampal ng asawa ang makapal ang mukhang hipag gamit ang HD security camera. Daan-daang libong komento ang pumasok, hindi para galit sa akin, kundi para ibuhos ang kanilang galit sa pamilya ni Francis. Diyos ko, ang hipag pala ay isang mangangalunya na pinalayas ng ex-husband. Tapos may lakas pa ng loob na magpanggap na biktima sa internet. Ang babaeng ito ay dapat ilagay sa hawla ng baboy. Ang biyenan ay napakasama. Ang manugang ay galing sa pagod na trabaho, tapos ang bahay ay parang basurahan. Nang magsalita ang manugang ay sinampal agad siya. Nakakasuka ang bahagi kung saan sadyang ibinaba niya ang sarili niya sa sahig para magdrama. Ang duwag ng asawa, pinapanood lang ang kanyang ina, nasampalin ang asawa niya hanggang sa dumugo ang labi. Tapos kakampi pa sa nanay niya. Ang lalaking ganyan na walang bayag ay dapat lang palayasin sa kalsada. Suportahan natin si Ma'am Victoria. Palayasin ang buong pamilya ng mga parasitikong yan. Hindi lang natapos sa mga mura online. Ang pinaka-nakakatakot na kapangyarihan ng internet ay ang paghahanap ng pagkakakilanlan o doxing. Sa loob lang ng kalahating oras, ang totoong pangalan, numero ng telepono, at mga social media accounts ni Mylene at Francis ay nahanap at ipinakita ng mga netizens. Sumugod ang mga tao sa Facebook ni Mylene, tiningnan ang kanyang mga larawan sa mga bar at ang kanyang mga mapagkunwaring status para lagyan ng galit at mura. Sa sobrang takot, napilitan si Mylene na i-deactivate ang kanyang account at patayin ang kanyang telepono, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga larawan mula sa hotel kasama ang gym instructor ay kumalat na sa iba't ibang forums bilang meme. Tumunog muli ang telepono ng aking asistenteng si Teresa, ngunit sa pagkakataong ito ay puno ng saya ang kanyang boses, Ma'am Victoria. Malaking tagumpay po. Ang mga distributor natin na nagbanta kaninang umaga na magkansela, ngayon ay nagpapadala ng mensahe para humingi ng paumanhin. Gusto pa nilang gumawa ng bagong marketing campaign, kasama ka bilang simbolo ng isang matapang na babae na tumatangging maging biktima. Ang benta natin sa Shopee at Lazada ngayong gabi ay tumaas ng 3 beses, ma'am. Maraming tao ang bumibili para suportahan ka. Ngumiti ako ng bahagya habang tinutugtog ko ang aking mga daliri sa ibabaw ng mesa. Ang kabaitan at pasensya, kung walang kasamang lakas at talino, ay gagawin ka lang tapakan ng ibang tao. Kapag ginamit mo ang katotohanan at ang pinakamatalim na lakas para labanan ang masamang tao, ang buong mundo ay kusa ng papanig sa iyo. Habang dahan-dahan kong kinakain ang aking hapunan, kasama ang isang baso ng alak sa loob ng aking mabangong kondo, ang 3 tao sa maruming lodging house sa Pasay ay nakaranas ng isang matinding gabi ng takot. Ayon sa kwento ng may-ari ng lodging house pagkatapos,
Nang gabing iyon ay nilak ng pamilya ni Francis ang pinto ng kanilang kwarto. Nakarinig ang mga tao ng sigaw ni Mylene habang binabasag ang mga baso sa loob ng kwarto. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagring, mula sa mga hindi kilalang numero na tumatawag para magmura at magbanta na sasaktan siya, kaya sa sobrang takot, ay tinanggal niya ang SIM card at itapon sa bintana. Si Aling Susan naman ay tumaas ang presyo ng dugo, nahihirapang huminga, at naging maputla nang malaman niyang ang kanyang kasinungalingan ay nalaman ng milyon-milyong tao sa internet. Ito ang halaga ng pakikipaglaro ng kutsilyo sa isang eksperto sa media. Inakala nilang masasaktan nila ako gamit ang isang saksak, ngunit hindi nila alam na kukunin ko ang kutsilyo at puputulin ko ang kanilang buhay. Ngunit ang pagbagsak ng bulok na pamilyang ito ay simula pa lamang. Ang pinakamasakit na hampas ay naghihintay pa sa duwag na asawa sa unahan. Lunes ng umaga, habang ang init ng issue sa internet ay malakas pa rin, pumasok si Francis sa trabaho. Nagtatrabaho siya bilang isang maliit na sales agent sa isang malaking kumpanya ng sanitary equipment. Dahil sa kanyang katamaran at kayabangan, pumapasok lang siya sa opisina para magpalipas ng oras, gamit ang aking mga koneksyon na hiningi ko noon para manatili siya sa trabaho at makakuha ng 35,000 PHP na sweldo kada buwan. Ngunit ngayong umaga, ang hangin sa opisina ay sinalubong siya ng isang matinding lamig. Pagkapasok pa lamang ni Francis sa glass door, ang mga bulong at turo ng kanyang mga kasamahan ay nagsimula na. Ang tingin ng mga katrabaho sa kanya ay hindi na simpleng kawalan ng galang, kundi isang matinding pagkamuhi. Napanood ng lahat ang video kagabi. Nakita ng lahat ang totoong mukha ng isang duwag na lalaking pinanood lang ang kanyang ina, nasaktan ang kanyang asawa, at pagkatapos ay nakipagtulungan pa sa kanyang kapatid para sirain ang kanyang asawa gamit ang kasinungalingan. Mabilis na pumasok si Francis sa kanyang cubicle, basang-basa ng pawis ang kanyang mukha sa takot. Bago pa man niya mabuksan ang kanyang computer, tumunog ang speaker ng opisina gamit ang malamig na boses ng sekretarya ng direktor. Pinatatawag si Mr. Francis ng sales department sa HR office ngayon din. Lumakad siya ng may mabibigat na hakbang patungo sa ika-6 na palapag. Pagpasok niya sa opisina, ang termination letter ay nakalagay na sa ibabaw ng mesa. Ang HR director, isang babaeng kasing edad ko, ay tumitig sa kanya na parang tumitingin sa isang tumpok ng basura. Ang kumpanyang ito ay nagpapahalaga sa moralidad ng aming mga empleyado. Ang isang lalaking may masamang ugali na nakikipagtulungan sa kanyang pamilya para sirain ang kanyang sariling asawa at gumawa ng malaking iskandalo sa lipunan ay walang karapatang manatili sa kumpanyang ito. Bukod dito, natatakot ang kumpanya na ang iyong issue ay makasira sa aming brand. Ito ang termination letter na may bisa ngayon din. Pakikuha ang mga gamit mo at umalis ka na. Napanganga si Francis, sinusubukang magpaliwanag. Ma'am, pakinggan ninyo po ako. Ito ay issue lang ng pamilya at may maling pagkakaunawaan lang po. Wala akong oras para makinig sa paliwanag mo. Pagputol ng HR director habang nakaturo sa pinto. Ang kamera ay hindi nagsisinungaling. Mr. Francis, pakisara na lang ang pinto paglabas mo. Dahil sa pagkakatanggal sa trabaho at pagkawala ng kanyang tanging kita, hila-hila ni Francis ang kahon ng kanyang mga gamit palabas ng gusali sa ilalim ng mainit na araw ng tanghali. Kinuha niya ang kanyang telepono para tingnan ang kanyang bank account. Ang natitirang pera ay 350 PHP na lamang. Ang kanyang platinum supplementary credit card na ginagamit niya para magmalaki sa kanyang mga kaibigan ay matagal ko nang ipinablock sa bangko mula noong gabing iyon. Walang sasakyan, walang kondo na tinitirhan, walang mayamang asawa na mapagkukunan ng pera ang gutom, ang kahirapan, at ang kawalan ng pag-asa ay biglang sumakal sa kanya. Sa sandaling iyon, ang kanyang tunay na sarili bilang isang parasitiko ay nakaramdam ng matinding takot. Nalaman niya ang isang malupit na katotohanan. Kung wala ako, isa lamang siyang malaking zero. Isang walang kwentang taong walang kakayahang mabuhay sa sarili niyang mga paa. Sa matinding takot, mabilis siyang sumakay ng grab bike, dumaan sa isang tindahan ng bulaklak sa tabi ng kalsada para bumili ng isang pumpon ng murang pulang rosas na nakabalot sa gusot na plastik at sumugod sa opisina ng aking cosmetics company. Eksaktong 2:00 ng hapon, habang nakaupo ako sa aking opisina sa ika-20 palapag na may malaking glass window na nakatanaw sa buong lungsod, pumasok ang aking sekretarya para mag-ulat. Ma'am Victoria, si Sir Francis po ay gumagawa ng gulo sa lobby sa ibaba. Umiiyak po siya at gustong makipagkita sa inyo.
Papaalisin na sana ng mga guard ngunit lumuhod po siya sa sahig at ayaw tumayo. Ngumiti ako at isinara ko ang aking folder. Sabihin mo sa mga guard na papasukin siya rito. Siya lang mag-isa. 5 minuto pagkatapos, bumukas ang pinto ng aking opisina. Pumasok si Francis. Mukha siyang isang basang sisiw. Ang kanyang damit ay gulo-gulo. Ang buhok ay marumi. Ang mga mata ay pulang-pula at namamaga. Hawak ang pompon ng murang bulaklak. Pagkasara pa lamang ng pinto, nawalan na siya ng kahit anong kayabangan bilang lalaki. Humakbang siya ng 2 at mabilis na lumuhod sa harap ng aking mamahaling sapatos. Vicky, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Naging tanga ako at walang kwenta kaya ako nagawa yon sa iyo. Nagsimulang sumigaw at umiyak si Francis ng matindi. Hinampas niya ang kanyang sariling dibdib, ginagamit ang kanyang murang drama. Patawarin mo na ako, please. Ang lahat ng ito ay dahil lang sa sulsol ni Nanay at ni Mylene. Si Mylene ang nag-isip ng planong mag-post sa Facebook at pinilit ako ni Nanay na kakampi sa kanila. Lalaki ako ngunit naging duwag ako. Hindi kita na ipagtanggol pero wala akong masamang intensyon sa iyo. Bawiin mo na ang annulment, Vicky. Sumusumpa ako na susunod na ako sa lahat ng gusto mo. Palalayasin ko si Nanay at si Mylene pabalik sa probinsya. Wala na akong pakialam sa kanila. Huwag mo lang akong iwan. Tinanggal ako sa trabaho ngayon. Paano na ako mabubuhay? Naupo ako ng maayos sa aking leather chair. Nakakrus ang aking mga kamay. Malamig na nakatitig sa ulo ng lalaking lumuluhod sa aking paanan. Ito ang pinakanakakasukang ugali ng mga duwag na lalaki. Kapag maayos ang lahat, umasta silang mas mataas at inaapi ang kanilang asawa. Ngunit kapag nawala ang pera, handa silang lumuhod, umiyak ng may luha at maging napakababa para lamang ibenta at isisi ang lahat sa kanilang sariling ina at kapatid upang humingi ng awa. Sa malawak na opisina, ang iyak ni Francis ay napakaingay at nakakasuka. Patuloy pa rin siyang lumuluhod sa sahig, hawak ang aking paa, habang ang kanyang luha at sipon ay pumahid sa aking mamahaling sapatos. Patuloy niyang sinasabi ang kanyang mga kasinungalingan para palabasin na biktima lamang siya ng kanyang ina at kapatid. Vicky, para sa 3 taon nating pagsasama bilang asawa, tulungan mo ako. Alam ko na ang aking pagkakamali. Babawi ako sa iyo. Sumusumpa ako sa harap ng langit, ilalagay kita sa ibabaw ng ulo ko, puputulin ko ang ugnayan ko sa pamilya ko, ibalik mo lang ako sa kondong yon. Dahan-dahan kong inilayo ang aking paa sa kanyang maruming kamay. Sa ibabaw ng aking mesa ay may isang tasa ng iced black coffee na tinimpla ko kanina pang umaga. Tunaw na ang yelo, at ang natira na lamang ay ang malamig at pait na maitim na tubig. Kinuha ko ang tasa ng kape, at nang walang salita, mabilis kong ibinuhos ang buong malamig na maitim na tubig sa mukha ng umiiyak na si Francis. Dahil sa biglaang pagkakatapon, nagulat siya. Napapikit ang kanyang mga mata, at ang maitim na kape ay dahan-dahang tumulo mula sa kanyang buhok patungo sa kanyang pisngi, pumasok sa kanyang bibig, at nag-iwan ng malaking mantsa sa kanyang puting damit na parang putik. Huminto ang kanyang iyak. Nagulat siyang tumingin sa akin, habang nanginginig ang kanyang mga labi sa shock. Ang pumpo ng pulang rosas ay bumagsak sa sahig. Gisingin mo ang sarili mo, sabi ko sa isang kalmado, matalim, at walang kahit anong awa na boses. Ang luha ng isang lalaking kayang ibenta ang sarili niyang ina para sa pera ay nakakasuka. Bakit ka umiiyak? Pagsasama bilang asawa? Ang 3 taong sinasabi mo ay ang mga araw kung kailan ako nagtatrabaho gabit araw para may pambayad sa inuman mo, para ibili ka ng mga damit na suot mo, at para suportahan ang kayabangan ng pamilya mo. Di ba? Susubukan sana ni Francis na punasan ang kanyang mukha, ngunit ang aking matalim na tingin ay nagpatigil sa kanya sa pwesto. Iniisip mo ba na si Victoria ay isang ampunan o isang libreng ATM na pwede mong kuhanan ng pera kapag gusto mo, at kapag hindi mo gusto ay duduraan mo lang? Ang kapal ng mukha mo para gamitin ang nanay at kapatid mo bilang pananggalang. Oo, masama sila, pero mas masama ka. Ang isang lalaking nakatayo lang habang sinasaktan ang kanyang asawa ay isa lamang basura. At ang basura ay itinapon ko na, hinding-hindi ko na ito kukunin muli. Pagkatapos kong sabihin iyon, pinindot ko ang intercom sa aking mesa. May nanggugulo rito sa aking opisina, pakilabas siya ngayon din. Kung makita ninyo pa siyang umaali-aligid sa building na ito, tumawag kayo ng pulis. Hindi umabot ng 15 segundo, 2 malalaking guard ang pumasok sa opisina. Agad nilang hinawakan si Francis sa kanyang braso at hila-hila siyang inilabas sa pinto. Vicky,
Napakasama mo! Pinapatay mo ako! Sigaw ni Francis habang sinusubukang lumaban habang hila-hila siya sa sahig palabas. Ang mabuhay o mamatay ay problema mo na. Wala akong responsibilidad na magligpit ng basura. Malamig kong sagot nang hindi man lang siya nililingon muli. Sumara ang pinto ng opisina na nagpatigil sa kanyang nakakaawang sigaw. Noong hapon ding iyon, tinawagan ko ang aking abogado gamit ang aking kapangyarihan sa pinansyal at mga koneksyon, kasama ang ebidensya ng pagtataksil ni Mylene, ang pananakit ni Aling Susan, at ang paglagda ni Francis sa separation agreement dahil sa takot sa issue sa internet. Ang proseso ng annulment ay natapos sa napakabilis na bilis. Pagkaraan ng 3 linggo, ang korte ay naglabas ng desisyon na nagpapatunay na tapos na ang aming kasal 2. Ang pagdinig ay natapos ng mabilis. Dumating ako na nakasuot na may matatag na aura. Habang si Francis ay nakaupo sa kabilang panig na mukhang payat na payat, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, at nanginginig habang binabasa ang desisyon ng korte. 2. Ang conjugal property ay 0, at ang kondo, ang sasakyan, at ang lahat ang aking pera, sa bangko ay protektado, ang batas bilang aking personal na ari-arian. Lumabas si Francis ng korte na walang kahit isang sentimo sa bulsa at walang kahit anong ari-arian. Ang huling tali ng batas sa pagitan namin ay tuluyan nang naputol. Ang pamilya ng mga parasitiko ay tuluyan nang nawalan ng mapagkukunan ng pera. Sila ay bumalik sa pinakamababang bahagi ng kahirapan at kawalan ng kwenta kung saan talaga sila nababagay. Ang aking buhay, pagkatapos putulin ang masamang bahagi na ito, ay naging mas maganda at masagana. Malaya ako. Ang aking cosmetics business ay mas lumago pa dahil sa suporta ng mga tao sa akin bilang simbolo ng isang matapang na babaeng tumangging maging biktima. Naglalakbay ako sa iba't ibang bansa, nakikipagpulong sa mga malalaking kasosyo sa negosyo, at nagpapakasasa sa isang malinis na buhay. Ngunit sa isang madilim na sulok ng lungsod ng Maynila, ang batas ng karma para sa mga masasamang tao ay dahan-dahang gumagalaw, mabagal ngunit napakalupit. Matapos maubos ang kanilang natitirang barya, ang pamilya ni Francis ay pinalayas ng may-ari ng lodging house sa Pasay dahil hindi sila makabayad ng renta. Napilitan silang lumipat sa isang napakaliit at maruming barong-barong sa gilid ng isang mabahong estero sa Tondo, kung saan ang hangin ay puno ng amoy ng basura at maruming tubig. Ang kwarto ay may lawak na hindi hihigit sa 12 square meters, may bubong na luma na tumutulo kapag umuulan at napakainit kapag tag-araw. Sa loob ng maliit at nakakasakal na kwartong iyon, ang tunay na masamang ugali ng bawat isa sa kanila ay lumabas at nagsimula silang mag-away-away. Si Francis, na walang trabaho, walang asawa, at walang natitirang mukha, ay nakahandusay lang sa sahig buong araw habang kinakagat ng mga lamok. Nagsimula siyang uminom ng murang alak na gabi-gabi niyang iniinom, at kapag lasing ay sumisigaw at nagmumura ng napakalakas. Si Aling Susan naman ay nangayayat ng husto. Ang mga mata ay tulala at kailangan niyang maglakad nang may masakit na likod para maghanap ng mga plastik na bote na ibebenta sa junk shop at maghugas ng plato sa mga karinderya sa tapat ng eskinita para lang may pambili ng bigas para sa kanyang walang kwentang ana. Ngunit ang taong hindi makatiis sa ganitong buhay mahirap ay si Mylene. Ang kwarto na may amoy ng ihi ng bata at amag ay nagpabaliw sa kanya. Sanay siya sa malambot na kama, mamahaling pabango, at masasarap na pagkain noong nakikitira pa siya sa kondo ko. Ngayon na kailangan niyang mamuhay kasama ang mga daga at ipis, hindi niya ito matanggap. Nanay, patahanin mo nga si Poypoy. Napakaingay ng batang yan. Nakakarindi. Sigaw ni Mylene habang itinapon ang maruming plastik na bote ng gatas sa paanan ni Aling Susan na naghahanda ng pagkain. Inispray niya ang natitirang kaunting murang pabango sa kanyang katawan, isinuot ang pinakasexy na damit na mayroon siya, at naglagay ng makapal na makeup sa mukha para pagtakpan ang kanyang kahirapan. Iniwan niya ang kanyang 2 taong gulang na anak na umiiyak sa gutom sa kanyang matandang ina at nagpasya siyang buksan muli ang kanyang mga dating-dating apps sa telepono upang maghanap ng isang mayamang lalaki na makakapagpabago ng kanyang buhay. Ang ugali ng isang tamad na babaeng mahilig sa karangyaan ay nasa kanyang dugo na. Hindi siya naniniwala sa trabaho. Naniniwala lamang siya sa paggamit ng kanyang katawan para kumuha ng pera sa mga lalaki. At sa kanyang swerte, nakatagpo siya ng isang lalaking mayaman. Ang pangalan ng lalaki ay Patrick, na nagpakilala bilang isang direktor ng isang import-export company.
may dalang sasakyang Mercedes-Benz, at may suot na Rolex. Si Patrick ay naghahanap lang ng panandaliang saya sa labas, kaya si Mylene na isang mapang-akit at walang hiyang babae ay agad na nakakuha ng kanyang pansin. Dahil binibigyan siya ni Patrick ng kaunting barya para pambili ng mga gamit, inakala ni Mylene na nakatagpo na siya ng isang gintong mina at bumalik ang kanyang kayabangan. Ginamit niya ang pera ng lalaki para pumunta sa mga murang aesthetic clinic para magpa-filler sa mukha at bumili ng pekeng Dior bag sa Green Hills para isuot sa kanyang katawan. Isang hapon, habang nagpapahinga ako sa aking magandang sala, tumunog ang aking telepono at may nakita akong mensahe sa Viber mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkabukas ko, nakita ko ang larawan ni Mylene na may mapang-akit na pose sa tabi ng manibela ng isang Mercedes-Benz. Sa ibabaw ng kanyang binti ay may nakalagay na pekeng Dior bag na may tabing tahi. May kasama rin itong mensahe na puno ng kayabangan. Hoy, dating ate-in-law, kumusta ako ngayon? Mayaman ka nga pero nag-iisa ka naman sa buhay. Habang ako naman ay may mayayamang lalaking lumuluhod sa aking paanan para ibigay ang lahat. Huwag mong isipin na noong pinalayas mo ako sa kalsada, ay mamamatay ako. Maghintay ka lang. Ipakikita ko sa iyo kung paano ako papasok sa alta sosyedad. Tiningnan kong mabuti ang larawan. Nakita ko ang tabing tahi sa bag at ang manibela na may gasgas na. Natawa ako ng malakas. Hindi ako nagalit, kundi nakaramdam ako ng matinding awa sa isang batang nangarap na maging prinsesa sa isang kastilyong gawa sa buhangin. Ang mga taong mahilig magmalaki ay madalas na walang laman sa loob, at ang mga babaeng gumagamit ng katawan para kumuha ng pera sa iba. Sa huli, ay sisirain din ng mismong maruming perang iyon ang kanilang buhay. Walang tugon. Pinindot ko ang block button para sa numerong iyon habang buhay. Ang basura ay itinapon ko na. Wala akong oras para tingnan kung paano ito nabubulok sa tambakan ng basura. Hayaan ko si Mylene na manatili sa kanyang panaginip, kung saan ang tali ng kamatayan ay dahan-dahan nang sumasakal sa kanyang leeg nang hindi niya nalalaman. Ang kawalan ng kwenta ng isang lalaking sanay umasa sa asawa ay lalabas ng malinaw kapag pinalayas na sa kanyang comfort zone. Si Francis, na walang proteksyon ko, ay agad na naging isang walang kwentang tao. Nawalan siya ng trabaho, asawa, at ang kunwaring magandang buhay na ginagamit niya para magmalaki sa iba. Nakatira siya ngayon sa isang barong-barong na may bubong na luma na napakainit na parang hurno. Ang kanyang kayabangan ay hindi nawala kundi naging isang sakit na sumisira sa kanyang sarili at pamilya. Walang pera, ngunit ayaw magtrabaho ng mabigat. Sinabi niyang, ang pagbubuhat ng sako ay para lamang sa mga mabababang tao, at ang pagiging grab driver ay nakakahiya para sa kanya. Buong araw siyang nakahandusay sa sahig, nakatitig sa kanyang telepono na may basag na screen para maglaro ng games. Si Aling Susan, na galing sa pagod na paghahanap ng bote at paghuhugas ng plato, nang makita ang kanyang anak na nakahandusay na parang bulate, ay biglang nagalit. Ang kanyang matinis na boses ay lumabas ng mas malakas kaysa sa probinsya. Ikaw na walang kwentang anak, balak mo na lang bang mahiga dyan at maghintay ng pagkain sa bibig mo? Matanda na ako ngunit kailangan ko pang maglakad para maghugas ng plato, para lang may pambili ng bigas. Habang ikaw na may malakas na katawan ay nakahiga lang dyan. Nagluwal ako ng isang walang kwentang palamunin. Dahil sa karuwagan mo kaya pinalayas tayong lahat ng asawa mo sa kalsada. Tumayo ka dyan at maghanap ng pera. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang mga saksak sa kanyang tenga na may matinding kahihiyan sa pagkatalo. Tumayo si Francis na may pulang mga mata at sumigaw. Tumahimik ka nga, nanay. Patuluyin mo naman akong magpahinga. Akala mo ba gusto ko ang ganitong buhay? Dahil sa iyo? Dahil kay Mylene? Dahil sa inyong dalawa kaya ako nawalan ng lahat? Huwag mo na akong sermonan, kung hindi ay susunugin ko ang barong-barong na ito. Ang nakakasakal na hangin ay nagtulak kay Francis palabas ng bahay. Lumakad siya patungo sa mga karinderya sa tapat ng eskinita para makasama ang mga tambay na may mga tato sa katawan. Para mapabilang sa kanila at maibalik ang kanyang mukha bilang isang taong galing sa opisina, nagsimula siyang sumali sa mga iligal na sugal tulad ng karera at ending. Inisip niya na kapag nanalo siya ng malaki, maibabalik niya ang lahat ng nawala sa kanya. Ibabato niya ang pera sa mukha ng kanyang ina para tumahimik ito, at bibili siya ng sasakyan para dumaan sa harap ko at ngumisi. Ngunit ang sugal ay isang halimaw na sumisira ng buhay nang walang katapusan. Natalo si Francis at ang mga barya na hiningi niya sa kanyang ina
ay nawala rin lahat. Sa matinding kahirapan, naghanap siya ng mga pautang online na may matataas na interes online lending apps. Gamit lamang ang kanyang ID at pagbibigay ng access sa kanyang contacts list, ang pera ay agad na pumasok sa kanyang account. Pinirmahan niya ang mga pautang na ito para lamang ipambayad sa iba pang pautang. Humiram siya ng 10,000 PHP, ngunit ang pumasok lang ay 7,000 PHP dahil sa service fee. Ngunit pagkaraan ng isang linggo, ang interes ay naging dahilan para maging 20,000 PHP ang utang. Ang adiksyon sa sugal kasama ang pag-inom ng alak ay naging dahilan para maging isang tangang-tanga si Francis. Sa loob lang ng 3 buwan, ang kanyang utang mula sa mga online lending apps at mga patubuan sa kalsada ay umabot sa 300,000 PHP. Isang napakalaking halaga para sa isang walang trabaho. Nang hindi na kayang magbayad ng interes ni Francis, ang totoong bangungot ay dinala sa barong-barong ni Aling Susan. Isang gabi, habang pinapakain ni Aling Susan ng lugaw ang kanyang 2 taong gulang na apo na umiiyak dahil sa kagat ng mga lamok, biglang nakarinig sila ng malalakas na tunog ng motorsiklo na pumasok sa eskinita. Ang malalakas na ilaw ay nakaturo sa pinto ng kanilang barong-barong. 4 o 5 malalaking lalaki na may mga tato at may hawak na bakal na tubo ang bumaba sa motorsiklo. Ang malalakas na hampas sa pinto ay nagpayanig sa dingding. Nagulat si Aling Susan, at ang tasa ng lugaw ay bumagsak sa sahig. Umiiyak ng matindi si Poypoy sa takot. Nasaan si Francis? Palabasin ninyo ang duwag na yan, para magbayad ng utang sa boss namin. Nagtatago ka ba, aso? Isang malaking lalaki ang sumigaw habang sinisipa ang pinto. Nanginginig na niyakap ni Aling Susan ang bata, naging maputla ang kanyang mukha, at nagsalita, "Maling. Maling tao po ang hinahanap ninyo. Ang anak ko. Wala po siya rito." "Wala rito? Sige, tawagan mo siya para makauwi." "Niloloko mo ba ako? Matanda ka?" Sigaw ng lalaki. "Sabihin mo sa kanya, may utang siyang 300,000 PHP sa boss ko. 3 araw na lang ang ibinibigay namin. Kung walang pera, puputulin namin ang kanyang mga binti para ibenta ang kanyang laman loob bilang pambayad. Maghanda kayo ng pera." Itinuro ng leader ang kanyang bakal na tubo sa mukha ni Aling Susan. Nagsalita ng nakakatakot na banta at mabilis na umalis. Ang dilim ay bumalot sa barong-barong. Si Aling Susan ay gumuho sa ibabaw ng natapon na lugaw, hawak ang kanyang matandang mukha at umiiyak ng matindi sa kawalan ng pag-asa. Hindi niya inakala na ang kanyang bulag na pagtatanggol sa kanyang anak ay siyang magdadala ng mga demonyo sa kanyang sariling pinto. Habang si Francis ay nalulunod sa utang at si Aling Susan naman ay nabubuhay sa takot sa mga naniningil, si Mylene naman ay nandoon pa rin sa kanyang malaking ilusyon. Hindi niya pinansin ang mahirap na sitwasyon ng kanyang pamilya, iniwan ang kanyang ina at anak sa maruming barong-barong, bitbit ang kanyang peking Dior bag para sumama sa kanyang mayamang lalaki na si Patrick. Naniwala si Mylene na dahil sa kanyang ganda pagkatapos ng murang fillers, kasama ang kanyang mga mapang-akit na ugali sa kama, ay hawak na niya si Patrick. Ngunit ang isang lobo na nangangaso ay minsan nakakalimot na sa ibabaw ng kanyang ulo ay may isang leon na naghihintay. Dahil sa patagong pagtingin sa telepono ni Patrick habang naliligo ito, nalaman ni Mylene na may asawa na pala si Patrick. Ang pangalan ng asawa ay Elizabeth. Ang kasakiman at kamangmangan ni Mylene ay lumabas muli. Agad niyang hinanap ang Facebook account ni Elizabeth gamit ang numero ng telepono nito na nakasulat sa telepono ni Patrick. Sa pagtingin niya sa profile ni Elizabeth, nakita niya ang isang babaeng halos 40 taong gulang, simple lang ang damit, walang makeup, at madalas na nagpo-post ng mga larawan sa simbahan at mga kawanggawa. Sa mata ng isang tangang babaeng mahilig sa karangyaan tulad ni Mylene, si Elizabeth ay isa lamang matandang babae na mabait, duwag, at isang asawa sa bahay na hindi marunong mag-ayos para panatilihin ang kanyang asawa. Hindi niya alam na sa buhay na ito, kung sino ang hindi maingay, ay sila palang totoong lobo na handang pumatay ng biktima ng walang tunog. Ang buong kumpanya, ang sasakyang Mercedes-Benz, at maging ang mamahaling damit na suot ni Patrick ay kontrolado ng pamilya ng kanyang asawa. Si Patrick ay isa lamang lalaking umaasa sa pera ng kanyang asawa na hinahayaan lang lumabas ng bahay para maglakad-lakad ngunit kailangang bumalik sa kanyang tali. Ngunit hindi ito alam ni Mylene. Inisip niya na mas bata siya, mas maganda, at mas masarap kasama. Kaya niya umanong palayasin ang matandang babaeng iyon para maging totoong asawa ni Patrick.
Isang gabi, habang nakahiga sa isang hotel na naghihintay kay Patrick, kinuha ni Mylene ang kanyang telepono at nagpadala ng isang mensahe kay Elizabeth. Ito ay mga walang hiyang salita ng isang babaeng nang aagaw ng asawa. Magandang gabi, Elizabeth. Marahil ay hindi mo ako kilala, ngunit ang asawa mo ay kasama ko gabi-gabi. Sawa na si Patrick sa matanda at boring mong mukha. Kung may natitira ka pang hiya sa sarili mo, makipag-anul ka na para palayin siya. Ang pwesto mo ngayon ay dapat ibigay sa mas bata, mas maganda, at marunong magpasaya sa kanya. Sinasabi ko ito sa iyo para sa kabutihan mo. Pinindot niya ang send button at ngumisi ng may tagumpay. Inakala niya na si Elizabeth ay maiiyak, tatawag para magmura, at sa sandaling iyon ay bubuksan niya ang speaker para marinig ni Patrick na ang kanyang asawa ay isang baliw na babae. Ngunit walang tawag na dumating. Ang mensahe ay nakasulat na scene, ngunit walang tugon. Ang katahimikan ay napakatindi na parang isang malalim na bangin. Kinabukasan, ang langit sa Maynila ay naging madilim, na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Kakalabas lang ni Mylene mula sa isang aesthetic clinic sa Maynila pagkatapos magpa-filler sa kanyang pisngi. Nakasexy na damit siya, hawak ang kanyang peking Dior bag, at lumalakad patungo sa isang taxi sa tabi ng kalsada. Biglang may isang itim na SUV na walang plaka ang huminto sa kanyang harap, na nagharang sa kanyang daan. Bumukas ang pinto, at dalawang babaeng naka-jacket, na may hood at may face mask, ang mabilis na bumaba. Walang salita, walang sigaw, at walang sabunutan na karaniwang nangyayari sa mga away babae sa kalsada. Kumilos sila ng may propesyonal na bilis at kawalan ng awa ng mga taong binayaran para magparusa. Lumapit ang isang babae kay Mylene. Bago pa man makakilos si Mylene, ang kanyang mukha ay napatigil sa gulat, at sa isang mabilis na galaw, ibinuhos ng babae ang isang baso ng likido ng direkta sa mukha ni Mylene. Isang matinding sigaw na puno ng sakit ang umalingaw-ngaw sa buong kalsada, napakalakas at nakakatakot, asido. Ang likido ng kamatayan ay agad na sumunog sa balat ni Mylene, na naglabas ng puting usok na may mabahong amoy. Ang balat na inalagaan niya ng husto, ang mga fillers na kakalagay lang niya, ay agad na natunaw na parang kandila sa ibabaw ng apoy. Saklolo! Tulong! Ang mukha ko! Masakit! Bumagsak si Mylene sa semento. Hawak ang kanyang mukha na may usok. Gumugulong sa matinding sakit na tumama sa kanyang buto. Ang kanyang sigaw ay parang isang hayop na pinapatay ng buhay. Ang dugo at dilaw na likido ay lumabas mula sa kanyang balat, na naglabas ng amoy ng sunog na karne. Ang kanyang peking Dior bag ay bumagsak sa maruming kalsada. Ang dalawang babae ay mabilis na bumalik sa SUV at umalis ng napakabilis na nag-iwan kay Mylene na gumugulong sa dugo at permanenteng pagkasira ng mukha. Walang sinong nang ahas na lumapit, isang malupit na parusa na walang ingay, walang away, kundi isang hatol mula kay Elizabeth, ang babaeng mayaman, at malupit na nagtatago sa likod ng kanyang simpleng hitsura para sa sinumang mangahas na sumira sa kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, sa isang coffee shop malapit sa klinik, si Patrick ay naghihintay kay Mylene. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa. Ang bungsod ng boses ni Elizabeth ay malamig. Ang babae mo ay nalinis ko na. Pakikuha ang mga gamit mo at lumayas ka sa bahay ko. Mula ngayon, wala ka ng pera. Nalaglag ni Patrick ang kanyang kape. Ang kanyang mukha ay nawalan ng dugo at agad na tumakbo na parang asong bahag ang buntot. Pinatay ang lahat ng koneksyon at iniwan si Mylene sa kanyang sariling pagkasira. Nang gabing iyon, tila sadyang isinaayos ng langit na ang karma ay bumagsak sa pamilyang iyon sa parehong oras. Habang si Mylene ay nasa emergency room na may puting benda sa buong mukha na may dugo, sumisigaw sa matinding sakit ng asidong sumunog sa kanyang balat hanggang sa buto, si Francis naman ay humaharap sa kanyang sariling kamatayan sa kabilang bahagi ng lungsod. Dahil sa takot sa banta ng mga naniningil na puputulin ang kanyang binti at ibebenta ang kanyang laman loob, si Francis ay nababaliw na sa takot. Alam niyang hindi sila nagbibiro, ang pulang pintura na ipinahid sa kanilang barong-barong ay sapat na patunay. Tapos na ang 3 araw, wala siyang mahiraman ng pera, walang ari-arian na pwedeng ibenta, kaya napilitan siyang gumawa ng isang masamang plano ang magnakaw. Alauna ng madaling araw, ang mga eskinita sa isang mahirap na subdivision sa Cavite ay napakatahimik. Ang hangin ng gabi ay nagdala ng mga tunog na nakakatakot. Si Francis ay naka-jacket ng itim na may hood, naka-helmet, at may face mask, dahan-dahang lumalakad sa dilim.
Ang kanyang puso ay malakas ang tibok sa kanyang dibdib sa takot. Sa buong buhay niya, umasa lang siya sa kanyang asawa at humingi ng pera sa kanyang ina. Ito ang unang pagkakataon na gagawa siya ng ganitong bagay. Ngunit kapag naiisip niya ang bakal na tubo ng mga naniningil sa kanyang binti, pinilit niya ang sarili niya na gawin ito. Ang kanyang target ay isang bagong Honda Vespa na nakaparada sa tapat ng isang apartment na walang gate. Ang may-ari ng motor ay marahil ay nakalimutan o masyadong pagod, kaya hindi na ipasok ang motor sa loob. Tumingin sa paligid si Francis at napalunok. Ang motor na ito, kapag ibinenta sa mga bumibili ng nakaw na motor, ay magbibigay sa kanya ng ilang libong piso, sapat na para makatakas muna siya sa mga naniningil. Dahan-dahan siyang lumapit, nanginginig ang kamay habang kinuha ang isang tool na binili niya patago noong hapon. Isinaksak niya ang bakal sa susian ng motor at pilit na pinihit gamit ang kanyang buong lakas. Click! Ngunit napakatanga ni Francis. Hindi niya alam na ang motor ay may kasamang smart alarm system. Nang maramdaman ng motor ang matinding puwersa, ang alarm ay agad na tumunog ng napakalakas sa gitna ng gabi. Ang mga ilaw ng motor ay nag-flash ng mabilis na parang mga mata ng demonyo na nakatingin sa magnanakaw. Nagulat si Francis at nalaglag ang kanyang tool sa sahig. Sa matinding takot, mabilis siyang tumakbo patungo sa dilim. Ngunit huli na ang lahat dahil ang alarm ay nagpagising sa buong eskinita. Mula sa mga bintana, ang mga flashlight ay nakaturo sa kalsada at ang mga sigaw na magnanakaw ng motor, hulihin ninyo, ay narinig mula sa iba't ibang dako. Ang mga tao na may hawak na kahoy, bakal at bato ay sumugod palabas ng kanilang mga bahay. Para sa mga manggagawa sa lugar na iyon, ang motor ay ang kanilang tanging gamit para maghanap buhay. Ang galit sa mga magnanakaw ay palaging napakataas at hinding-hindi sila magpapatawad. Si Francis ay nakatakbo pa lang ng 10 metro nang matisod siya sa isang bato, bumagsak ang kanyang mukha sa semento at nasugatan ang kanyang mga kamay. Bago pa siya makatayo, isang malakas na lalaki ang sumugod at inihampas ang isang makapal na kahoy sa kanyang likod. Aray! Patawarin ninyo ako! Sigaw ni Francis. Ngunit ang mga tao ay galit na galit na. 5 tao, 10 tao ang sumugod at pinaligiran si Francis. Ang mga mura, ang mga sigaw na patayin ang magnanakaw ay narinig ng walang hinto. Ang galit ng mga tao ay naging isang matinding pambubugbog na walang awa. Ang mga sipa ng sapatos, ang mga hampas ng kahoy sa kanyang katawan ay pumasok ng walang hinto. Naka-roll up lang ang katawan ni Francis na parang isang uod. Hawak ang kanyang ulo, umiiyak at nagmamakaawa. Tulong! Patawarin ninyo ako. Hindi ko pa naman nakuha ang motor. Patawarin ninyo ako. Ngunit walang nakikinig sa kanya. Isang malaking lalaki na may hawak na makapal na kahoy ang tumitig sa kanang binti ni Francis at inihampas ito ng buong lakas. Crack! Isang matinding tunog ng nabasag na buto ang narinig. At si Francis ay sumigaw ng napakatindi na parang hayop na pinapatay bago tuluyang nawalan ng malay dahil sa matinding sakit. Ipinagpatuloy pa rin ng mga tao ang pambubugbog sa kanyang katawan na puno ng dugo hanggang sa dumating ang sasakyan ng mga pulis. Doon lang sila umalis at iniwan sa kalsada ang isang tumpok ng taong puno ng dugo at sugat. Ang buto ng kanang binti ni Francis ay tuluyang nadurog, kaya ang buto ay lumabas sa kanyang balat. Ang halaga ng kasakiman at karuwagan sa huli ay nagbigay sa kanya ng habambuhay na kapansanan. Kinabukasan, ang langit sa Maynila ay madilim. May mga itim na ulap na nagbabadya ng isang malakas na ulan. Sa loob ng barong-barong, si Aling Susan ay nakaupo sa isang lumang banig. Ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog dahil hindi siya nakatulog buong gabi sa takot sa mga naniningil. Ang batang si Poypoy ay nakaupo sa kanyang kandungan, marumi at umiiyak dahil gusto niyang makita ang kanyang ina. Si Aling Susan ay humihip sa lugaw na may kaunting karne at nagsimulang pakainin ang bata. Sige na apo, kain ka na. Mamaya ay darating na ang nanay Maylin mo para ibili ka ng candy, sabi ni Aling Susan para patahanin ang bata. Kahit na malupit siya sa ibang tao, mayroon pa rin siyang bulag na pagmamahal sa kanyang mga walang kwentang anak. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang lumang keypad phone at ang screen ay nagpakita ng isang hindi kilalang numero. Ang matinding kaba ay pumasok sa dibdib ni Aling Susan. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Hello? Pamilya po ba ito ni Maylin? Tanong ng boses ng isang nurse na malamig. Opo,
Opo, ako po ang nanay ni Mylene. Ano pong nangyari sa anak ko? Nanginginig na tanong ni Aling Susan. Ang pasyenteng si Mylene ay sinabuyan ng asido sa mukha at ngayon ay nasa emergency room ng burn unit sa ospital. Napakadelikado ng kanyang sitwasyon. Ang buong mukha niya ay nasunog, may matinding sugat sa mata, at maaaring mabulag habang buhay. Kailangan ng pamilya na magdala ng ID at hindi bababa sa 600,000 PHP para sa paunang bayad sa operasyon ng paglipat ng balat ngayon din kung hindi ay maaaring mamatay siya dahil sa impeksyon. Splat. Ang tasa ng lugaw ay nalaglag sa kamay ni Aling Susan at nabasag sa sahig. Ang lugaw ay tumapon sa binti ni Poypoy kaya napaiyak muli ang bata sa takot. Ang utak ni Aling Susan ay naging tulala, sinabuyan ng asido, nasunog ang mukha. Mabulag habang buhay ang mga salitang ito ay parang mga hampas ng bakal sa kanyang utak. Ngunit ang parusa ng karma ay hindi pa natatapos. Habang nakanganga siya at hindi makahinga sa unang balita, tumunog muli ang telepono para sa isa pang tawag, mula naman ito sa ibang ospital. Hello, nanay po ba kayo ni Francis? Si Francis ay binugbog ng mga tao dahil sa pagnanakaw ng motor. Mayroon siyang maraming sugat sa katawan, ngunit ang pinakamalubha ay ang buto sa kanyang kanang binti na tuluyang nadurog. Kailangan namin ang pirma ng pamilya para sa operasyon ngayon din kung hindi ay mapuputol ang kanyang binti habang buhay. Ang bayad sa operasyon ay nagkakahalaga ng 8,000 PHP. Mapuputol ang binti habang buhay. 8,000 PHP. Pagnanakaw. Ang dalawang tawag na ito ay parang dalawang hatol ng kamatayan na bumagsak sa dalawa niyang anak na palagi niyang ipinagmamalaki at ipinagtatanggol. Ang mga balitang ito ay lumampas sa kakayahan ng kanyang matandang katawan. Ang dugo mula sa kanyang binti ay biglang sumugod sa kanyang utak nang may matinding puwersa. Ang isang malamig na hangin mula sa pinto ay pumasok, kasama ang simula ng ulan. Nanlaki ang mga mata ni Aling Susan, naging kulay puti ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga ngipin ay nagkiskisan. Ang kanyang mukha ay biglang tabing-tabi sa isang panig. Bumagsak si Aling Susan sa sahig. Dahil sa matinding shock, nakaranas siya ng isang malubhang stroke na nagdulot ng pagdurugo sa utak. Humandusay siya sa sahig sa tabi ng natapong lugaw at mga basag na tasa, may bula sa kanyang bibig, at tanging mga tunog na walang kahulugan ang lumalabas sa kanyang bibig. Si Poypoy na nakaupo sa tabi niya ay sumigaw at umiiyak sa takot, habang niyayanig ang kanyang lola na hindi na makagalaw. Pagkatapos nito, dahil sa tulong ng mga kapitbahay, dinala si Aling Susan sa ospital, ngunit dahil wala silang VIP insurance card, walang pera pambayad, at walang mayamang manugang na mag-aasikaso, inilagay lamang siya sa isang sulok ng hallway ng isang maliit na ospital ng pamahalaan. Ang stroke ay hindi pumatay kay Aling Susan, ngunit kinuha nito ang lahat ng kanyang kayabangan at ang kanyang matapang na boses. Ang kanyang bibig ay naging tabing habang buhay, paralisado ang kalahati ng kanyang katawan at nabuhay na parang isang baldado. Hindi nagtagal pagkatapos niyon, nang malaman ng pamilya ng ex-husband ni Mylene na nasira ang mukha nito at hindi na kayang mag-alaga ng bata, pumunta sila sa ospital at dinala si Poypoy. Gusto nilang iligtas ang kanilang dugo mula sa maruming buhay na ito, kaya kinuha nila ang bata. Ang pamilya ni Aling Susan ay tuluyang nasira, walang natira kundi ang mga baldadong katawan na puno ng utang at karma. Dahil walang pera para sa mga mamahaling operasyon, ang tatlong may sakit ay napilitang lumabas ng ospital, magkakasama, hila-hila ang kanilang mga baldadong katawan pabalik sa maruming barong-barong sa tondo, naghihintay ng kamatayan sa gitna ng kawalan ng pakialam ng lipunan. Isang taon ang lumipas. Ang maruming eskinita sa gilid ng estero ay mas naging mabaho dahil sa basura, amag, at amoy ng alak. Ang barong-barong sa dulo ng eskinita ay naging parang isang bahay ng mga baliw. Sa loob ng madilim na kwarto, si Mylene ay palaging naka-jacket na marumi, may scarf sa kanyang ulo, at ang mukha ay may suot na itim na face mask habang buhay. Ang balat ng kanyang mukha pagkatapos ng asido, dahil walang pera pampaopera, ay naging napakapangit na may mga seo, kulubot na parang balat ng tuyong limon na inilagay sa apoy. Nawalan siya ng isang mata, at ang kanyang utak ay naging baliw. Sa bawat pagkakataon na makikita niya ang kanyang hitsura sa kahit anong salamin, sumisigaw siya ng napakatindi na parang demonyo at binabasag ang kahit anong gamit na hawak niya. Binabasag niya ang mga salamin at minumura ang langit
mula sa isang mapang-akit at mayabang na babae. Ngayon ay mukha na siyang isang aswang na walang sinong nangahas na lumapit. Si Francis naman, pagkatapos ng pambubugbog noon, dahil walang pera para sa pag-aayos ng buto, ang kanyang kanang binti ay nabulok ng kaunti kaya napilitang putulin ang ilang bahagi ng kanyang paa. Naging isang pilay siya na gumagamit ng kahoy na panungkod para lumakad ng mahirap. Dahil sa takot sa mga naniningil, hindi siya lumalabas sa mga matataong lugar at nalunod na lamang sa alak. Ang galit at kahihiyan ng isang baldado ay naging dahilan para maging marahas siya at ang taong palagi niyang sinasaktan at minumura ay walang iba kundi si Aling Susan. Ang matandang paralisado na may tabing bibig at may laway na tumutulo ay kailangang gumapang araw-araw sa labas ng eskinita para manghingi ng limos upang ibili ng alak ang kanyang anak. Sa tuwing lasing si Francis, sinasampal niya ang kanyang ina. Minumura ito dahil ito ang nagluwal sa kanya at dahil sa sulsul nito kaya nawala ang kanyang mayamang asawa. Tanging pagluha na lamang ng kanyang matatandang mata ang magagawa ni Aling Susan, puno ng matinding pagsisisi, habang tinitiis ang pananakit ng anak na palagi niyang ipinagtatanggol noon. Isang tanghali na napakainit, gutom na gutom at walang pambili ng alak, nagpasya si Francis na gumamit ng kanyang panungkod para maglakad ng mahigit 10 kilometro patungo sa opisina ng aking kumpanya. Naupo siya sa tabi ng kalsada, iniharap ang kanyang lumang sombrero para manghingi ng limos, umaasa na makakakuha ng awa mula sa aking mga empleyado o sa akin mismo. Sa sandaling iyon, lumabas ako mula sa lobby ng gusali. Nakaputing luwa na damit ako, maayos ang aking buhok, hawak ang aking Hermes bag, habang masayang nakikipag-usap sa aking asistente. Isang bagong Mercedes S-Class na may personal driver ang naghihintay sa akin na nakabukas ang pinto nang makita ako ni Francis. Ang kanyang matatandang mata ay nagpakita ng kaunting pag-asa. Nakalimutan niya ang kanyang mababang hitsura. Tumayo siya gamit ang kanyang panungkod at pilay na sumugod papalapit sa akin. Vicky! Vicky! Asawa ko! Gutom na ako, tulungan mo ako please! Sigaw niya ng may paos at nakakaawang boses, puno ng kahihiyan. Napatigil ako sa paglakad. Dahan-dahang tumingin sa kanya. Tiningnan ko ang kanyang maruming katawan na may amoy ng alak, ang kanyang putol na paa, at ang kanyang payat na mukha na may mga pasa ang lalaking madalas ay nagmamalaki sa akin noon. Walang kahit anong kaba sa aking mukha, walang awa, at wala na ring galit. Sa aking mga mata ngayon, isa lamang siyang alikabok sa tabi ng kalsada, isang hindi kilalang tao na hindi karapat-dapat sa aking oras kahit isang segundo. Dahan-dahan kong binuksan ang aking mamahaling pitaka, kumuha ng isang 1,000 PHP bill. Sa isang malamig at matatag na galaw, inihagis ko ang pera sa sahig sa harap ng kanyang panungkod. Umalis ka sa daan ko. Sinabi ko ang dalawang malamig na salita, at pagkatapos ay lumakad ako ng tuwid lampas sa kanya at pumasok sa aking sasakyan. Sumara ang pinto, umalis ang sasakyan, na nag-iwan kay Francis na nakatayo ng tulala. Ang 1,000 PHP bill ay nilipad ng hangin patungo sa putik sa kalsada. Ang parusang ito sa kanyang isip ay mas masakit kaysa sa 1,000 kutsilyo. Nawala ang kanyang huling pag-asa at ang kanyang huling dignidad. Bumagsak siya sa kalsada, hawak ang kanyang mukha, at umiiyak na parang asong iniwan ng may-ari. Nang gabing iyon, isang malakas na bagyo na hindi pa nangyayari sa Maynila ay dumating. Ang tubig sa estero ay tumaas ng mabilis at pumasok sa loob ng barong-barong. Ang mga kulog at kidlat ay sumira sa langit. Sa ilalim ng lumang bubong na tumutulo, ang tawa at iyak ng baliw na si Maylene, ang mga hampas at mura ng lasing na si Francis, at ang nakakaawang tunog ng paralisadong si Aling Susan, ay tuluyang nawala sa gitna ng galit ng bagyo. Uminom ako ng mainit na tsaa, nakatayo sa harap ng glass window habang pinapanood ang lungsod sa ilalim ng ulan. Ang aking puso ay napakatahimik. Nakatagpo ako ng bagong saya, mga totoong tao na nagpapahalaga sa akin. Ang pagbibigay ng kabaitan sa maling tao ay isang kasalanan sa sarili mo. Ang pinakamalupit na paraan para labanan ang masamang tao ay ang pagbitaw at hayaan ang batas ng karma na gumawa ng trabaho nito. Salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento. Mangyaring mag-iwan ng komento upang ibahagi ang inyong opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel upang mapakinggan ang mga susunod na kwento. Nais ko kayong maging matatag at laging hawak ang inyong sariling buhay.